Sige, ngayon ganito po. Now I believe. Now I believe. All things are possible. Now I believe. Now I believe. Now I believe. All things are possible. Now I believe. Manatili tayong nakatayo ngayon habang nakayuko ang ating mga ulo. Panginoon, nawa hindi lang ito manatiling awitin, bagkus mapangyari sa kalalim-laliman ng aming mga puso na umaawit. Ngayon, sumasampalataya ako. Sinabi minsan ng mga alagad, matapos na magpamalas si Jesus ng napakaraming dakilang gawa, ang sabi nila, Panginoon, ngayon sumasampalataya kami. Sinabi ni Jesus, ngayon bagay nagsisisampalataya na kayo? Ang sabi nila, sumasampalataya kami na iyong nalalaman ng lahat ng mga bagay at di nangangailangan na turuan ka ng sinumang tao. Kaya Ama, ngayong gabi ay napagtatanto namin na hindi mo kailangan ng pagtuturo namin. Bagkus ang kailangan namin ay sa iyo. Kaya dalangin namin na iyong tuturuan kami kung paano manalangin, paano mamuhay, at paano makasampalataya. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, sa pamamagitan ng gawain ngayong gabi. Kung salat kami sa anuman, iyo pong ibigay ito sa amin, Panginoon. Aming inihiling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam ko na marami sa inyo ang nakatayo uli ngayong gabi. At sa labas, may mga grupo na nagsabi na di sila makapasok at nakikinig sila sa kanilang radyo, sa kanilang kotse. At ngayon, sisikapin natin na mabilis lang sa abot ng makakaya natin sa gabing ito. Na linggo ng gabi, inilalaan natin sa pananalangin sa mga may sakit, magpapapila para sa panalangin, na haya't makapagpapila tayo ng isa rito, pero ilalaan natin ang gawain sa gabing ito sa pananalangin sa mga may sakit. At nais kong maitatag kayo ngayon dito sa banal na mga salita ng Diyos sa pananampalataya, ang pananampalataya para sa oras na ito. Ang pananampalataya, kinakailangan nga ng masigit ng pananampalataya kaysa ano pamang kapanahunan dahil kinakailangan ng pananampalataya ito ukol sa pag-agaw para kunin pa'y taas. At kaya nais nating manampalataya kayo sa gabing ito sa lahat ng masasaksihan nyo, mapapakinggan, sa salita na maririnig nyo na ipapangaral. Ang mga tanda't mga kababalaghan na makita nyo na ipangyayari, nais naming tipunin yung lahat yan ng sama-sama sa inyong puso at isalang-alang ito kung ito ba'y sa Diyos o hindi. Gaya ni Eliseo nung unang panahon, ang sabi, kung ang Diyos ay Diyos, kung ganoon, paglingkuran mo siya. At kung si Jesus ang sentro ng lahat ng mga bagay sa Kristiyano, kung ganoon, sa palagay ko, dapat nating iwaglit ang lahat ng iba pang bagay at pumisan sa Kanya. Alalahanin nyo, siya ang sentro, siya ang hilagang bituin, siya ang sukdulan, siya ang pinakasaligan. At kung siya ang hilagang bituin, isang bagay lang ang tumuturo sa hilagang bituin. Yun yung kompas nyo na gamit nyo sa paglalayag. At ang kompas na pinagsusumikapan ko na gamitin nyo sa inyong paglalayag ay ang salita. At ang salita ay laging nakaturo sa Kanya. At ramdam natin na dumadaan tayo sa matinding panahon ng pagkabalisi at mga pagsubok, pagkagulumihanan ng panahon, at alitan sa pagitan ng mga bansa, at lahat ng uri ng mga bagay na ito na nangyayari. At kung minsan ako'y nilalamon, saan man ako tumingin, na para bang nasa isang barko sa dagat at ibinigay sa akin ang responsibilidad ng bangka. At ngayon, paano tayo makakaalpas? At heto ang isang alon na may maputing taluktok na 100 beses na mas malaki kaysa sa barko ko. Pero mangingibabaw tayo sa lahat ng ito, bawat isa. Tayo higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya. Ang kapitan, ang punong kapitan, ay hawak nga ang lubid sa kabilang dulo ng barko. Kanyang hihilain nga ito hanggang sa malalagpasan natin. Mangingibabaw tayo sa bawat isa sa mga ito. Ngayong gabi,
Nang sa gayon, makapagmadali tayo at mapalabas kayo ng maaga. Kinalulugdan namin ang mahaba niyong pagmamaneho at kung ano pa, at yung kinakailangan niyong magmaneho at ang sakripisyo na kailangan niyong gawin. At kita niyo, ibinubunsod nga niyan na naisin kong makatayo rito at magpatuloy sa pagsasalita at gawin ang lahat ng magagawa ko para tulungan kayo. Ano pat, kapag nandito ako, sinisikap ko talagang magpunyagi sa lahat ng bagay sa abot ng makakaya ko para makapagbigay tulong sa sandali na ipinarito natin ngayon. Pagkatapos, gugugol ka. Kung bibigyan mo ang mga tao ng mahabang oras, kaya't di nila ito maaalaala. Kinakailangan mong kumuha ng isang bagay at mamalagi doon para sa tao hanggang sa makita nila yon. At pagkatapos, kapag naging solido na yun sa puso nila, pagkatapos nga'y turuan sila ng iba naman, unti-unti lang sa pagakbang natin. Ngayon, manalangin kayo at magpakatatag na mabuti at sumampalataya ngayong gabi para sa kagalingan. Sa palagay ko naman, ay walang alinlangan sa inyong isipan tungkol sa panahon na kinabubuhayan natin. Sa palagay ko nga'y walang alinlangan sa inyong isipan tungkol sa kung ang Diyos ay nasa kalagitnaan ng kanyang mga hirang o hindi. Naniniwala ako na lahat kayo naniniwala riyan. At ako, wala namang pag-aalinlangan sa isip ko tungkol dito. At alam ko na ang mga kasamahan ko, mga kaibigan ko kay Kristo, mga anak ni Kristo, ay sumasampalataya riyan. At ako ngayon nalulugod ng lubos na makita na alam nyo na may mensahe ka mula sa Diyos at ipapahayag mo yun sa mga tao at makikita ang mga tao na tumutugon doon. Pagkatapos, babalin nga kayo at magsasabi, "Salamat sa iyo, Ama." Grabing kaligayahan nga na makita ang mga anak na kinakain ng tinapay na ipinadala sa kanila. Napagtatanto nyo ba na yan ay isang pangitain mga taon na ang nakaraan? Dito mismo sa tabernakulong ito, siya nga, ang tinapay ng buhay. Kapatid na Neville, naalala mo, dakilang panahon nga. Ngayon tayo bumuklat. Kung nais niyong sundan ng pagbabasa o markahan ito, sigit, naniniwala nga ako na di angkop na magkaroon ng gawain ng walang pagbabasa ng salita ng Diyos at paglalahad ng kaunting komentaryo. Gawain man ito ng pagpapagaling o kung anumang uri, nauunawaan natin lahat. Walang baguhan sa kalagitnaan natin sa palagay ko. Siyanga't nauunawaan natin kung ano ba ang kagalingan. Hindi nga ito bagay na ginagawa ng kung sinong tao para sa inyo. Ito'y bagay na ginawa na ng Diyos para sa inyo. Ang kaligtasan ay ganun din. Ang bagay lang na mahalaga ay ibunsod ang mga tao na sampalatayanan na iyan ang katotohanan. At itinuturo ng Diyos ito sa kanyang salita at pinatutunayan ito sa kanila na sasampalataya rito. Dahil sinabi niya, lahat ng mga bagay ay posible sa kanila na nananampalataya. Sasabihin niyo, walang imposible sa Diyos. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Wala ring imposible sa inyo. Kaya nga, sapagkat ang lahat ng bagay ay posible sa kanila. Ang Diyos ay isang persona sa kanila na nananampalataya. Kita nyo? Kaya walang imposible sa inyo para sa inyo kung makasasampalataya lamang kayo. Ngayon, sa unang mga hari, sa 17 kabanata, nais kong basahin ng unang 7 talata, loobin ng Panginoon. At si Elias na Tisbita, na sa mga nakikipamayan sa Galaad, ay nagsabi kay Ahab, "Buhay ang Panginoong Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, umalis ka rito at lumiko sa dakong silanganan. Lumiko ka sa dakong silanganan at maggubli ka sa tabi ng Bates Cherit na nasa tapat ng Hordan. At mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakanin ka roon. Pansinin, pakainin ka roon, hindi kung sang ibang lugar. Doon, sa gayoy naparoon siya at ginawa ang ayon sa Panginoon o salita ng Panginoon, sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng Bates Cherit na nasa tapat ng Hordan, at dinadalhan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga at tinapay at laman sa hapon, at siya'y umiinom sa batis. At nangyari, pagkaraan ng sanggayon, na ang batis ay natuyo, sapagkat walang ulan sa lupain. Ang Panginoon ay magdagdag nawa ng kanyang pagpapala sa pagbasa ng kanyang salita. At ngayong gabi, nais kong kumuha ng teksto mula roon. Pamagatan nitong
espiritual na pagkain para sa panahon nito. Kaninang umaga, nagkaroon tayo ng isang aralin tungkol sa gumagawa ng paglilingkod sa Diyos o nagsisikap na gawan siya ng paglilingkod na wala sa oras, panahon, lugar o tao. At ngayon naman, espiritual na pagkain sa takdang panahon. Itong propeta na si Elias, kakaunti lang ang nalalaman natin tungkol sa kanya. Pero alam natin na siya'y lingkod ng Diyos. At ang lingkod ng Diyos para sa oras na yon. At ginamit ng Diyos ang kanyang espiritu na kay Elias ng makatatlong beses na. At nangako ng 2 pa. 5 beses na pumapatungkol sa biyaya. Ginamit niya yon kay Elias. Dumating yon kay Eliseo ng dobling bisa na kay Juan Bautista. Tapos marapat na dumating para papasukin ang nobyang hentil. Tapos darating na naman kasama si Moises para kunin pa uwi ang mga Hudyo. Ganun nga, 5 beses na ipinangako ng Diyos na gagamitin ang espiritu ni Elias at ginawa na ito ng 3 beses. Ngayon, ang dakilang propeta na ito, hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Alam lang natin na isa siyang Tisbita. Pero kung paano siya nagmula, kakaunti ang nalalaman natin tungkol sa mga propeta. Hindi natin alam kung saan sila galing. Napakadalang. Kaya nga, na wala akong kilala na sinuman na nanggaling sa iglesia o may talaang kanan sa likod nila. Ordinaryong kalalakihan lang sila ng mga walang takot at kadalasan di edukado at di sila kailanman nagsulat ng kung ano sa sarili nila. Sina Elias at Jeremias, ang ilan sa kanila ay sumulat ng ilang kasulatan. Pero itong dakilang lalaki na ito na si Elias ay di kailanman sumulat ng isang bagay. Marami sa kanila ang di nagsulat. Marahil di marunong magsulat. Ano pat sila'y mga kalalakihan na magagaspang. Walang tao sa Biblia na gaya ng mga sinaunang propeta na yon. Sinansala nila ang mga kaharian, mga hari, mga bayan, mga simbahan, at lahat na ng iba pa. At tumindig ng matatag sa salita ng Diyos at pinatunayan sila ng Diyos na tama. Sila'y mga individual na talaga namang magagaspang. At itong si Elias ang pinakamagaspang sa lahat sa kanila. Siya isang lalaki ng ilang. Nanggaling siya sa ilang. Namuhay siya sa ilang. Sinabi ng Biblia na mabalahibo ang pananamit niya. May balat siya ng tupa na nakabalot sa kanya at kapirasong katad ng balat ng kamelyo na nakabalot sa kanyang bewang. Punong-puno, balbas sa buo niyang mukha. At iniisip ko na siya lalaki na mukhang magaspang. At kung titingnan, pero hindi natin, lahat sila'y di lahat namatay. Hindi sila lahat patay. Noong panahon ng konseho ng Nicea, marami sa inyo nakabasa na nung The Nicene Council of the Early Church. Noong nais nilang bumuo ng isang organisasyon mula roon at buwagin ang lahat ng iba pang mga iglesia, at papaging isa na lang, noong nagkaroon sila ng konseho ng Nicea, mga kalalakihan na magaspang, gaya ni Eliseo ang dumalo mula sa ilang, na kumakain lamang ng damo, dakilang mga kalalakihan na magaspang. Pero ang mga dignitaryo, mga nakatataas sa ilalim ni Constantine at iba pa, haya't pinatahimik sila, dahil sila, sa pagiging mga propeta, alam nila na ang butil ng trigo ng iglesyang nobya ay kinakailangan na mahulog sa lupa, gaya ng butil ng trigo ng nobyo na kinailangang mahulog sa lupa, at doon nga'y nabaon nyo ng 1,000 taon. Yan ang dahilan kung bakit isinulat nila sa mga libro ngayon. Nasaan na ang tahimik na Diyos na yon na kayang atimin na tingnan, makita ang maliliit na bata na pinapatay, at mga kababaihan na ginugutay ng mga leon, at haya't maupo lamang sa kalangitan at walang sasabihin na anuman tungkol dito? Wala silang kamuwang-muwang sa salita. Ang butil ng trigo kasi ay kinakailangan na mahulog sa lupa. Paano ang isang matuwid na Diyos ay maatim at tingnan lang ang sarili niyang anak na mamatay at duraan pa nga at kung ano pa? Pero tinupad lang noon ang salita. Kinakailangan nga. At ganun din ito maging sa oras na ito. Itong lalaking ito, siya isang dakilang tao. Ang makasalanang henerasyon ay nasa harap niya. Si Ahab ang hari. Ang ama nito na nauna sa kanya'y masama rin. Mula kay Solomon, ang meron lang ay sunod-sunod na masasamang hari. At ang lalaking ito, si Ahab, ay naghari ng 22 taon sa Samaria. Siya ang pinakamalala sa lahat sa kanila. Isa siyang tunay na modernista. Naniniwala siya sa relihiyon. Tunay naman. At lahat ng bagay ay pinaging modernong kalakaran niya. Meron siyang 4 Hebreyong propeta. Lahat sila ay pinag-eskwela ng maigit pinagsanay. Pinadalhan siya ng Diyos ng isa't ayaw niya itong paniwalaan. At yun, si Elias. Pero si Elias, ang Tisbita na ito, ay isang lalaki na mula sa ilang.
hindi pulidong lalaki. Isa siyang magaspang na lalaki. At isang araw, matapos na magkasala ni Ahab, hanggang sa di na ito matiis pa ng Diyos, nangusap siya kay Elias sa ilang. At heto siya na dumarating sa daan patungong Samaria, gaya ng madalas kong isinasalarawan. Marahil yung maputi niyang balbas ay nakatikwas sa palibot ng mukha niya, kalbo ang ulot nagniningning sa araw, muntit matatandang pinasingkit ng mga mata, naroon na may tungkod sa kanyang kamay, may ngiti sa kanyang mukha, lumakad papalapit sa hari ng Israel at ang sabi, ang nihamog ay hindi papatak, hanggang sa tawagin ko ito. Pagkalooban nawa tayo ng Diyos ng mga kalalakihan na gaya niyan. Kita niyo, mga kalalakihan na alam nila ang ginagawa nila sa ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon nasumpungan natin na bago niya ginawa ito, ay tinawag siya ng Diyos. Kinausap siya ng Diyos at kaya naman hindi siya takot sa anuman. Hindi siya nangangamba sa kanyang mensahe na hindi yun mangyari. Alam niya mismo na mangyayari at mangyayari. Alam niya na batay yun sa salita ng Panginoon. At alam niya na siya ang propeta ng Diyos para sa panahon na yon. Kaya hugutan man siya ng ulo ng hari, ipatapon siya sa piitan, anuman ang gawin nila. Wala yung kaso sa kanya, may atas sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon sa mismong mukha ng hari. Grabeng gaspang na tao. Pero bago niya ginawa ito, nahinula ang malaking tagtuyot na ito. Dahil di hahayaan ng Diyos ng kasalanan ay di maparusahan. Kinakailangan na may parusa. Anong silbi ng batas kung walang kaparusahan? Anong mabuti ang may dudulot na sabihin, labag sa batas na umilaw na tumawid pa, tapos walang multang kalakip o walang parusa na kalakip? Hindi yun batas. Kaya may kaparusahan ng kasalanan. At kapag ang Diyos ay gagawa ng batas, at ang batas na yan, ang batas ay lalabagin, kailangan ngang may kaparusahan para doon. At ang bansang ito'y lumabag sa lahat ng kanyang mga batas. May malalaking iglesia sila. May templo sila. Marami silang edukadong kalalakihan. May mga propeta sila sa buong bansa. May mga eskwelahan para sa kanila. Ginagawa silang propeta na parang isang makina. At napakarami nilang propeta. Napakarami nilang mga saserdote. Napakarami nilang mga eskriba at napakarami nilang relihiyon, pero sila'y malayo nga sa salita ng Diyos. Kaya tumawag ang Diyos ng isang lalaki na wala sa anumang hanay nila at ipinadala siya na may kalakip na ganito ang sabi ng Panginoon. At pansinin niyo kung paanong inaalagaan ng Diyos ang sariling kanya. Bago niya ipinadala ang propetang ito na may mensahe, ang sabi niya, Elias, magtungo ka roon at sabihin kay Haring Ahab ang mga bagay na ito. At ngayon sa pagpunta mo, umalis ka kaagad dali-dali. Dahil naglaan ako ng isang dako para sa iyo na pupuntahan mo sa panahon ng tagtuyot. Aalagaan kita, Elias, kung ipangangaral mo lang ang aking salita. Gawin mo lang ang bagay na sinasabi ko sa iyo na gawin. Ngayon, ititipo ko ang dakilang ministeryo na ito ngayong gabi ni Elias at ang panahon ni Elias sa panahon na kinabibilangan natin. Naniniwala ako na ganap na tipo ito. Naiisip ko ang mga bansa. Kung ako, mayroon tayong oras para bumalik, pero nais kong maglaan ng maraming oras sa pila para sa pananalangin. Kaya kung makababalik tayo at makikita, kinuha ng Israel noon ng Palestina sa parehong basihan na kinuha natin ng Estados Unidos. Pumunta tayo rito sa Estados Unidos at itinaboy ang mga nakatira, yung mga Indian at tinangki ng lupain. At ganon din ang ginawa ng Israel nung pumunta sa Palestina sa ilalim ng pamumuno ni Josue, sa ilalim ng Diyos, at tinaboy ang mga naninirahan at kinuha ang lupain. At ang unang nilang mga hari, dakilang mga kalalakihan, sina David, Solomon, at dakilang mga lalaki. Ang una nating mga presidente, dakilang mga kalalakihan, sina Washington, Lincoln, at iba pa. Pagkatapos, dumating sa punto na ang mga presidente o mga hari pabulok ng pabulok at hanggang sa humantong kay Ahab, mismong tipo na tipo sa ating panahon. At ang mga tao ay naging masyadong moderno na ayaw na nilang pakinggan ang tunay na salita ng Panginoon. At maiisip nyo nga mismo sa mga modernong tao na gaya niyan kung ano ang dating para sa kanila ng isang totoo tunay na lingkod ng Diyos. Aba, baliw siya. Wala siya sa katinuan niya. Hindi nga maaari na may ganyang bagay. Mga relihiyoso sila. Napaka-relihiyoso. Meron silang sinserong kalalakihan. Meron silang sinserong mga tao. Sila'y napaka-relihiyoso. Kaya alam niya na kailangan yun ng masigit
kaysa sa ordinaryong teolohiya. Kailangan ng mas higit kaysa sa alinmang ordinaryong mensahe. Kailangan ng mas higit kaysa sa pangangaral lang ng salita para biyakin ng mabato nilang mga puso. Alam niya na kakailanganin ng ganito ang sabi ng Panginoon para ipataw ang hatol na yon sa mga tao. Kaya alam niya na noong dumako siya roon, dalang ganito ang sabi ng Panginoon. At yun nga'y ganito ang sabi ng Panginoon. Ang pagtanggi doon ay kahatulan. Nakikita natin yon sa panahon natin din. Nakikita natin yon sa alinmang panahon. Wala nang natitira pa kundi kahatulan kapag tumapak kayo lampas sa linyang hangganan ng awa. Ngayon, yung tipo roon na ititipo ko si Elias sa iglesia ngayon. Iglesia sa panahon ngayon. Bago mismo ang paghatol, natanggap niya ang mensaheng ito. Si Elias, siya'y kinakatawan. Yamang inaalagaan sa natural, sa kanyang natural na pagkain, dahil hindi ulan noong mga panahon na iyon. Batay sa salita ng Diyos ng 3 taon at 6 na buwan, o hanggang sa sabihin ni Elias, anumang oras ang sabihin mo, Elias, doon nga mangyayari. Kaya naman lumakad siya papalapit sa hari at nagsabi, wala ni hamog na papatak hanggang sa sabihin ko ito. Yun nga'y napakabigat, hindi ba? Grabing mensahe. At ngayon, ititipon natin yan sa espiritual na tagtuyot ng panahon ngayon. Ngayon, alam natin lahat, batid na batid natin, na may malaking espiritual na tagtuyot sa lupain ngayon. Kung pag-usapan sa espiritual. At alam nyo ba, na yun nga'y inihula na ng mga propeta bago mismo ang ikalawang pagparito ni Kristo? Sabi, magkakaroon ng taggutom sa lupain, at hindi sa tinapay, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang araw na yun ay ngayon, sa pakikinig sa tunay na salita ng Diyos. Ngayon, tumitipo itong natural na tagtuyot sa espiritual. Kasalanan at kawalan ng pananampalataya ng mga huwad na tagapagturo at mga modernista sa iglesia ang nagdala sa dakong ito ng pagdating, parating na paghatol. Pagkatapos nga ay bumaling sila mula sa salita ng Diyos at kanyang propeta, patungo sa modernong pangteolohiyang termino ng salita. Kung napansin niyo rito, sa panahon ngang ganoon na nagbabango ng Diyos sa tuwina ng isang bagay, dahil siya sa tuwina, hindi siya gumagawa ng anuman hanggang ihayag niya unang-una ito sa mga tao. At sa tuwina'y inihahayag niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Ngayon, pero si Elias, noong panahon na yon, ay may lihim na dako na itinalaga ng Diyos na kanyang puntahan. Yan nga ang bagay na nais nating makita ngayon bago lamang tayo magkaroon ng pila para sa pananalangin. Si Elias ay may lihim na dako na inilaan ng Diyos mismo. Ngayon, hindi yun inilaan sa kanya kailanman ng iglesia. Hindi yun kailanman inilaan sa kanya ng hari. Hindi niya yun inilaan sa ganang sarili niya. Bagkus, ang Diyos na naglaan ng lihim na dako para kay Elias na doon ay pakainin siya sa lahat ng oras sa panahon ng tagtuyot kung saan ang kanyang pagkain ay ilalaan araw-araw. Hindi niya kailangang mag-alala kung anong mangyayari kinabukasan o mag-alala kung naubusan na ng panustos. Sinabi ng Diyos, inutusan ko ang mga uwak at pakakainin kanila. Kahanga-hangang ang bagay. Isang tipo ng lihim na dako natin kay Kristo. Habang ang konseho ng mundo at lahat na nangyayari sa panahon ngayon na nagsasabi, ang mga araw ng mga himalay lipas na, tinanggal na ang dakilang mga kapangyarihan ng Diyos sa mga kaiglesiyahan. Mistula nga silang, wala na silang anuman kundi tansong tumutunog at batingaw na umaalingaw-ngaw. Alam natin na katotohanan yan, at anyo ng kabanalan at tinatanggihan naman ang kapangyarihan niyon. Parehong-pareho nga sa ginawa ni David kaninang umaga, doon sa karitong hila ng baka na napalayo sa salita. Gayong noong ipresenta at ibigay sa kanila ang salita, hindi nila ito nais. Kaya naman, sila'y napalayo mula rito. Yun ang ginawa ng mga tao noong panahon ni Elias. Napalayo mismo mula sa salita. Akala nila, kamit nila ang salita, pero wala sila nito. Kaya pansinin, ayan nga, sa noong panahon na yun napaparusahan niya ang di mananampalataya. Gumawa siya ng daan para sa mananampalataya. Pareho sa ginagawa niya sa bawat pagkakataon. Noong mga araw na gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig, gumawa siya ng daan para makalpas para kay Noe. Noong mga araw na kanyang lulunurin ng Ehipto, gumawa siya ng daan para makalpas patawid ng dagat para sa kanyang bayan. Ganon nga na gumagawa ang Diyos ng kanyang daan. At sa dako na walang daan, siya ang daan na yun. Siya ang daan na yun. Ngayon,
napagtatanto natin na kinakaharap natin ang ilan sa isa sa pinakamapanganib na oras sa kasaysayan kailanman. Hindi mismo ang pandigmang pasabog na may matingkad na makintab na misail, na may warhead, ang dapat nating katakutan. Ang mga kaiglesiyahan ang dapat nating katakutan. Itong oras na kinabubuhayan natin ang dapat nating bantayan. Ngayon pansinin, hayan nga na gumawa ng daan ng Diyos para maalpasan ito ni Elias, at gumawa siya ng daan para sa kanyang nananampalatayang mga anak para alpasan ito ngayon. Itong matinding galit at mga bagay na parating. Dahil ang Diyos ay di magiging matuwid na hinatulan ng mga taong yun at pinatawan sila ng parusa at pinalubog ang Sodoma at Gomora at pinalubog ang Capernaum sa gitna ng dagat at kinundina ang mga henerasyon na yun at Sodoma at Gomora. At pagkatapos, hahayaan lang tayo sa ganon din bagay at palagpasin tayo. Tayo ngay ganon din kasigurado sa kahatulan kung paano sila noon ay sigurado sa kahatulan. Ngayon, napansin natin na noong lumitaw ang mga bagay na ito, ang modernong kalakaran ng panahon na yon, bumangon ang Diyos ng isang lalaki noong panahon na yon, o nagbangon ng isang lalaki, ang ibig kong sabihin, para labanan ng mga puwersa, at ayaw man lang nila itong pakinggan. Inakala nila na baliw siya, na nawala siya sa kanyang katinuan, na siya'y kung ano lang na matandang panatiko, hangal na nanggaling sa ilang, medyo nabaliw sa kakahuyan, pero sa kabila nun, taglay niya ang salita ng Panginoon. Hindi pinakakahulugan ng salita ang sinasabi nito. Yan ang sinasabi nila ngayon. Oh, bueno, ang Biblia ay isang aklat lang ng kasaysayan. Sa palagay ko, natunghayan nyo na yon, na ngayon sinasabi-sabi nila na hindi man sanas ang kinain ni Eva. Ang kinain niya ay isang, ano nga uli yun? At sa pagkakaalala ko, isang apricot. Sinasabi nila ngayon, isang apricot daw. At pagkatapos daw, hindi naman talaga dinala ni Moises ang mga anak na tumawid sa dagat na pula. Parang dako lang yun na masukal sa tambo, doon sa kabilang dulo ng dagat. At kaya ang sabi, tumawid siya sa isang dagat ng tambo. Kung ganon, papaano ng tubig, TUBIG, ay naging pader sa magkabilang gilid, tapos ang nilakaran nila ito yung lupa kung ganoon. Oh, kalukuhan. Pero nakita nyo, kinailangan nga ng ganong klase ng panahon para ibunsod ang matinding galit ng Diyos sa mga tao. E binubunsod nga. Sinasabi nila na wala raw ganong bagay na tulad ng ganito. Maging mga miyembro ng iglesia ay di na naniniwala sa mga himala. Sige't bibigyan kita ng $1,000. Sinasabi nila, pakitaan mo ako ng isang himala. Pakitaan mo ako ng himala. Bueno, hindi nga nila yun makikita kahit may 10,000 himala pa ang ipangyari sa harapan nila. Aba, sila, hindi nga nila ito kailanman makikita. Sasabihin nyo, imposible naman. Oh, hindi nga. Si Elias, noong isang beses ay nasa Dotan, at ang hukbo ng Syria ay nagtungo roon, at pinalibutan ng siyudad para dakwin siya, dahil alam nila na doon matatagpuan ang kapangyarihan ng bansa, naroon sa tagakita na yon. Aba, ang hari ngay, nagsabi ang isa sa mga kalalakihan doon sa hari ng Syria, ang sabi, aba, alam mo po, si Elias na propeta, ang Tisbita, sinasaysay nga niya sa hari ng Israel kung ano ang sinasabi niyo sa loob ng lihim na silid mo. Sabi, pumunta kayo at kunin ang lalaking yan. Yan ang tao na umahadlang sa atin. At pumuslit ang buong hukbo ng Syria sa palibot ng Dothan. Nakapaligid nga sila. At si Gehazi, ang tagasilbi ng propeta, nagising siya at ang sabi niya, oh, ama ko, ang hukbo'y nakapalibot sa atin dito. Ganap tayong pinalilibutan. Sabi ng propeta, aba, mas marami tayo kaysa sa kanila. Kita nyo? At nagpalingalinga si Gehazi, sabi, wala naman akong nakikita. Sabi ng propeta, Panginoong Diyos, buksan mo ang mga mata ng binatang ito, at bumukas ang kanyang mga mata, at ang buong mga burol ay punong-puno ng mga anghel at mga karwahe na nakantabay sa palibot, mga di nakikitang puwersa. Lumakad palabas si Elias at ang sabi ng Biblia, binulag niya sila. Lumakad siya papalapit sa kanila, sila'y bulag sa kanya. Lumakad doon at nagsabi, hinahanap niyo ba si Elias? Sabi nun, oo, hinahanap namin siya. Sabi, hali kayo. Sasabihin ko sa inyo kung nasaan siya. At dinala sila sa isang patibong. Diretso mismo sa dako kung saan lumabas ang mga hugbot na dakip sila. Ngayon, sinabi ng Biblia, binulag niya sila. Yun na yun. At ang mga tao sa panahon ngayon ay masyadong bulag sa espiritual. Gayong ang Panginoong Diyos ay bumabana sa kalagitnaan ng mga tao at ginagawa nga anumang bagay. At ang mga bagay na kanyang ipinangako, haya't di pa rin nila makita-kita ito. Bulag sila sa espiritual. Hindi na pagkikilala ang Diyos. Hindi na pagkikilala ang kanyang dakilang kapangyarihan. Ngayon napansin natin na ganoon ang nangyari sa kanila noong panahon ni Elias. At ganoon din sila maging sa panahon ngayon.
Binubulag sila ng Diyos. Sinasabi nila ngayon na wala nang himala, walang ganyang bagay. Lahat ng yan ay emosyon lang. At ganoon din ang sinabi nila tungkol kay Elias dahil nung kunin siya pa itaas at tumalili sa kanya si Eliseo, isang kabataang lalaki na nakalbo na. Bata pa, yung mga batay tumatakbo sa likuran niya at nagsabi, "Matandang kalbo, bakit di ka sumama sa itaas kay Elias?" Kita nyo, hindi nga nila ito pinaniniwalaan sa simula't sapul. Yung mga tao, matapos na napakaraming bagay ang naipamalas na, at itong dakilang lalaking ito ng Diyos ay pinangibang dako papunta sa langit sa pamamagitan ng isang karwahing apoy. At hindi pa rin mapanipaniwalaan ito ng mga tao. At pinababayaan ng maliliit nilang mga anak na tumakbo sa likod ng lalaking ito at magsabi, "Matandang kalbo, bakit hindi ka pumaitaas?" Kita nyo? At pagkatapos, sinumpa ng propeta ang mga bata at isang babaeng oso ang pumatay sa kanila na 42. Ngayon, pansinin. Ngayon, tulad noon, inilalagay nila ang sarili nilang interpretasyon sa salita. Ngayon, kung gusto nilang gawin yon, nasa sa kanila na yon. Pero sinisikap nga nilang paniwalaan natin yon. Ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay hindi buhat sa sariling paliwanag. Ang Diyos ang gumagawa ng sarili niyang pagpapaliwanag. Pinagtitibay ng Diyos ang kanyang salita. At iyon ang interpretasyon nito. Gaya ng sinabi ko maraming beses na, sinabi niya sa pasimula, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag, hindi na kailangang ipaliwanag pa yon. Nangyari na. Sinabi niya, isang birhen ang magdadalang tao. Nagdalang tao nga ang babae. Sinabi niya na kanyang ibubuhos ang kanyang espiritu. Ginawa nga niya. At sinabi niya, sa huling mga araw, ang mga bagay na kanyang gagawin, kaya't ginagawa niya ito. Hindi nito kailangan ng anumang interpretasyon. Ang Diyos ang gumagawa ng sarili niyang interpretasyon. Kahit na ano pa ang sabi-sabihin ng hangal na tao, hindi nun mapipigil ang Diyos kahit kaunti. Noong si Jesus ay nasa lupa, kinaharap nga niya roon ang ganong katalamak na di pananampalataya, gaya ng kinakaharap natin at marahil higit pa. Pero hindi siya noon napigil. Nagpatuloy siya sa paggawa at pagtupad sa kanyang tungkulin at pinagtitibay ng Diyos ang lahat ng ginawa niya. Ang sabi niya, hindi sa ganang sarili ko. Ang Ama at ako ay isa. Siya'y nananahan sa akin. Hindi ako ang gumagawa ng mga gawa. Ang Ama ito na nananahan sa akin. At kung hindi ko ginagawa ang kanyang mga gawa, kung ganoon ay huwag niyo akong sampalatayanan. Pero kung ginagawa ko ang mga gawa at di niyo pa rin ako masampalatayanan, manampalataya kayo sa mga gawa. Kita niyo, sa madaling salita, saliksikin niyo ang mga kasulatan. Ang sabi niya, sapagkat iniisip niyo na doon kayo nagkamit ng buhay na walang hanggan, sa kaalaman nga ng mga kasulatan. At ang mga kasulatan mismo ang nagpapatutuo sa akin. Amen. Grabing pahayag. Ang mga ito nga, ang mga kasulatan, ang nagsasabi sa inyo kung sino ako. Sabi ni Jesus. At ang mga kasulatan ang nagsasaysay sa inyo ng oras na kinabubuhayan natin. At ang mga bagay na nakikita nyo na ipinangyayari, ang Diyos mismo ito sa kalagitnaan ng kanyang hirang. Walang makapagbabangon sa patay kundi ang Diyos. Walang makagagawa ng mga bagay na ginagawa niya ngayon kundi siya. Dahil sinabi ng Biblia, siya ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, nakikita natin ang modernong kalakaran na yun ng mga tao. Ayan nga, lipas na ang mga araw, wala nang ganyang bagay gaya ng mga himala. Ang mga tao ay nilulukuban lamang ng emosyon. Pakinggan nyo nga ang Elias na yon, ang propeta, na sumisigaw laban sa kanila. At sa kanilang mga teologo, pansinin, nangusap siya na para bang Diyos siya mismo. Nangusap si Elias na para bang Diyos siya mismo. Ang hamog ay di papatak mula sa langit hanggat sabihin ko ito. Amen. Siya nga po, ang propeta ay namalagi ng matagal sa presensya ng Diyos. Ang mga propeta ng lumang tipan o ng anumang panahon, gayong sila'y nabubuhay sa presensya ng Diyos hanggang sa sila'y maging ang salita. Ang mensahe nila na siyang salita mismo. At alalahanin niyo, ang sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon. At noong ang mga kalalakihang ito'y kamit ang mga mensahe mula sa Diyos, at sila'y naging balot na ang sarili nilang kaisipan. Ito marahil ay laban sa kanilang kaisipan. Marahil di pa nila kaya na makita ito ng tama. Pero ipinapangusap nga nila ang salita ng Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon. Hindi magkakaroon ng ulan hanggang sasabihin ko ito. Grabing pahayag. Matagal-tagal siyang namalagi sa presensya ng Diyos at pinagtibay ng lubos na ganap mismo. At alalahanin nyo,
Lumalakip din yan sa Amos 3:7. Ang Panginoon ay walang gagawin hanggang sa unang-unay ihayag niya ito sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Sabi, walang anumang ulan ng papatak. Kanyang unang-una, tinawanan nila siya. Inakala nila na baliw siya. Ang panatiko na yun. Pero kita nyo, kamit niyang ganito ang sabi ng Panginoon na hindi uulan. At ang Diyos, bago niya gawin yun, inihayag niya ito kay Elias na kanyang lingkod. At siya ay isang pinagtibay na pinatunayang propeta. Kaya marapat lamang ng mga tao'y magsisi. Pero sa halip na ganoon, tinawanan nila siya. Ang sabi, sagana kami sa ulan. Puno ang mga imbakan ng tubig, dumadaloy ng mainam ang mga ilog. Sinabi ng Biblia na wala ni hamog ng 3 taon at 6 na buwan. Lahat ng mga batis at katubigan ay natuyo sa lahat ng dako. Hindi yung taong yon, kundi ang Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ng taong yon. Yun yung ako nga, alam natin sa tuwina. Kaya siya, natuklasan natin na kapag ang isang tao ay dumarating, na ipinadala mula sa Diyos, itinalaga ng Diyos, kamit ang tunay na ganito ang sabi ng Panginoon. Ang mensahe at ang mensahero ay iisa't siya rin. Dahil siya'y ipinadala para irepresenta ang ganito ang sabi ng Panginoon, salita sa salita, kaya siya at ang mensahe siya rin. Ang makadenominasyong tao sa ilalim ng makadenominasyong tangkilik, siya at ang iglesia ay isa. Ang teologo sa ilalim ng teolohiya na ginawa ng kung anong denominasyon, siya at ang kanyang mensahe ay iisa. Ang iglesia ng teolohiya, ang teologo, ganun nga mismo. Pagkatapos, kapag may tao na darating na nadala ang ganito ang sabi ng Panginoon, siya at ang mensahe ay isa. At nung dumating si Elias na nadala ang ganito ang sabi ng Panginoon, siya at ang mensahe naging isa. Katulad ni Jesus, nung dumating siya ang salita, San Juan 1. Kaya ang salita ng Diyos at ang mensahero ng kapanahunan ay yun at yun din sa tuwina. Ganon nga, si Jesus ang salita na ipinropesiya. Siya yaw ang sinaysay ng mga propeta na mangyayari. Isang birhen ang magdadalang tao at manganganak ng batang ito. Doon mismo sa simulang-simula, sinabi sa kanila ng Diyos, sabi, dudurugin ng binhi ng babae ang ulo ng serpiente at dudurugin niya ang kanyang sakong. Lahat ng mga propesiyang ito ay inilahad na. Kahit yung pagtangis ni David, lahat ng iba pang propeta sa mga kapanahunan, haya't ipinapangusap siya. Siya ang salitang yun na nahayag. Hallelujah! Ngayon, nakikita niyo na ba kung saan ko sinisikap makadako? Nangusap ako ng tahasan at payak kaninang umaga. Hindi niyo ba nakikita ang kapamahalaan ng buhay na Diyos sa buhay na iglesia? Ang nobya, ang mga may sakit ay pinagagaling. Ang mga patay ay binabangon. Ang mga pilay ay nakakalakad. Ang mga bulag ay nakakakita. Ang ebanghelyo ay umuusad sa kapangyarihan nito. Dahil ang mensahe at ang mensahero ay siya rin. Ang salita ay nasa iglesia, nasa tao. Ang salita ng Diyos ay na kay Elias nung lumakad siya roon. Dalang ganito ang sabi ng Panginoon. At nagsabi, hindi uulan. Hindi si Elias yun. Ang Diyos yun na kay Elias. Maraming beses ko nang nabanggit gaya ng Christian Science na binibini na nagsabi sa akin minsan. Naikwento ko na ng maraming beses ang tungkol dito. Ang sabi niya, Ginoong Branham, masyado mong ipinagmamalaki si Jesus. Sabi ko, umaasa ako na yan lang ang bagay na ipagsusulit ko. Tapos sabi niya, ginagawa mo kasi siyang Diyos. Sabi ko, Diyos namang talaga siya. Sabi, propeta siya, mabuting tao siya, pero hindi siya Diyos. Tapos sabi ko, bueno, magpakita ka ng isang kasulatan na nagsasabi na siya hindi nga. Sabi niya, sa aklat ni San Juan, tinasabi doon na siya'y tumangis nung nagtungo siya sa libingan ni Lazaro. Bueno, sabi ko, tunay naman, tumangis siya. Siya'y parehong tao at Diyos. Siya'y tao na umiiyak, pero kinakailangan mismo na Diyos siya para ibangon ang patay. Siya nga, sabi ko, isa siyang tao na nagugutom, pero siya'y Diyos na nagpakain ng 5,000 gamit ang 2 tinapay at 5 isda. Siya nga, siya isang tao na natulog sa likod ng bangka, pero ang Diyos yun na nasa kanya ang nagpatigil sa mga tubig. Dahil bakit? Siya at ang kanyang mensahe ay isa. Sabi niya, ako at ang aking ama ay isa. Ang aking ama ay nananahan sa akin. Siya ang kapuspusan ng Diyos sa katawan.
Naisip ko nga nakapansin-pansin nung isang araw, nung inilalahad ko ang 7 kapanahunan ng iglesia. Nung una nga, hindi ko maisip kung paanong si Jesus ay nakatayo roon na yung may puti sa ulo niya ng paganoon. Sabi, ang buhok niya ay kasing puti ng lana. Hindi ko maintindihan kung paanong ang isang lalaki na 33 taong gulang ay puti na gaya ng niebe. Tumawag ako sa isang mahusay na teologo, Pentecostal na teologo, isang mabutit minamahal na kaibigan. Bueno, si kapatid na Jack Moore nga, siya'y matalino at intelihenteng tao. Sabi niya, kapatid na Branham, si Jesus yan na nilwalhati na. Yan ang itsura niya matapos na siya'y malwalhati. Hindi ko nga mapaniwalaan. Hindi. Sabi ko, bueno, kapatid na Moore, salamat. Pumasok ako roon sa silid at nagumpisang mangusap sa Diyos. Tiningnan ko sa concordance ko, tinugaygay siya sa Daniel, kung saan ang sabi doon, at hetong dumating ang matanda ng mga araw ng kanyang buhok, ay kasing puti ng balahibo ng tupa. Sabi ko, Panginoon, hindi ko alam ang sasabihin at may responsibilidad ako. Ngayon, yan nga'y bago ang pi at alalahanin nyo, yan nga'y bago buksan ang 7 tatak. Mga 1 taon o higit pa ang nakakaraan. Nanalangin ako roon, Panginoon, ano po ito? At tumingin ako, nakatayo sa harapan ko, at doon nga'y nakatayo ang isang lalaki at siya isang hukom, at nakasuot siya ng isang puting peluka. Ang mga sinaunang hukom noong antigong panahon, haya't sila'y nagsusuot ng puting peluka para ipakita na siya ang kataas-taasang otoridad. At pagkatapos, noong makita ko si Jesus na may puting peluka, ang sabi ko'y, pinagtitibay nito mismo ang katotohanan na nalalaman natin na siya ang kataas-taasang otoridad. Pinatotohanan ng Diyos ang siya ring bagay doon sa bundok ng pagbabagong anyo. Sabi, ito ang minamahal kong anak. Pakinggan niyo siya. Ang kataas-taasang otoridad. Pagkatapos, pabalik doon sa simula ng 7 tatak. Noong ang 7 anghel na iyon ay bumaba sa anyo ng piramide, tumayo roon at sinabi sa akin na bumalik dito at ipangusap ang 7 tatak na yun at sasamahan niya ako. Ipinakita niya sa akin kung ano ang mga yun, ang mga naiwalang bagay. Iniisip ko noon na naselyuhan yun sa likod ng aklat at bagay yun na hindi nasusulat sa aklat. Pero mangyari nga na napag-alaman na hindi niya maaring gawin yun. Hindi pala yun bagay na nasusulat sa aklat, bagay yun na naitago sa aklat, sapagkat ang sino man na mag-alis ng isang salita mula rito, o magdagdag ng isang salita rito, kaya isa yung hiwaga na naroon sa aklat sa 7 kapanahunan ng iglesyang ito. Ang bawat isa sa mga ito'y may bonsod na hiwaga tungkol mismo sa pagbabautismo sa tubig at iba pang mga bagay na naiwaglit nila ng mantagal. Pagkatapos, nung pumailan lang yun, yung malalaking obserbatoryo mula pa sa California hanggang sa Mexico, doon sa Tucson, sa lahat ng dako, kinunan nila ito ng litrato. Isa yung misteryosong tanawin. Si kapatid na Fred Sotman dyan, na nakaupo sa likod dyan, at ako at si kapatid na Jean Norman, ay nakatayo roon nung lumitaw yon sa ibabaw, kinunan nila ng litrato, pero di nila alam kung ano yon. Dito di pa katagalan, sinasabi ng lahat, tingnan nyo ito, mukha itong ganito, at yun yung mga pakpak ng anghel. Nakatiklop nga ang mga yun doon. Isang araw, nung ikutin ko yun pa kanan, tinitingnan, naroon si Jesus Kristo na saktong-sakto mismo sa pagkakaguhit ni Hoffman sa kanya. Naroon ito na may suot na puting peluka, nakatunghay pababa sa lupa, na ipinapakita mismo na siya ang kataas-taasang otoridad. Dinedeklara mismo ng kalangitan, dinedeklara ng Biblia, dinedeklara ng mensahe ng pare-pareho, kataas-taasang otoridad na may puting peluka. Makikita nyo ang itim niyang balbas sa ilalim. Marami sa inyo ang nakakita na sa naturang larawan. Meron tayo noon doon. Ikutin nyo lang sa kanan, patagilid. Tingnan nyo, nandun nga siya, na sadyang ganap mismo. Animoy nilitratuhan siya, maling anggulo ang tiningnan nila. Kinakailangan yung tingnan yun sa tamang anggulo. At tanging ang Panginoong Diyos ang makapag-ahayag ng tamang anggulo. Ikutin nyo pa kanan at tingnan nyo ito. Ayun nga siya. Sadyang ganap na parang nilitratuhan mismo doon sa itaas. Ang unang beses na nakita ko siya, para siyang yung head of Hoffman. Hindi ko pa yun nakikita noon. At sa tabernakulo ni Billy Sunday, makalipas ang ilang taon, nakita ko yun. Ang bahay ko nga'y di na kailan walang litrato noon mula noon. Pagkatapos, dito sa Himpapawid, sinasabi ko nga na ang mismong Diyos na nakita ko roon sa pangitay na yun dito, nung munting batang paslit pa ako rito sa tabi kung saan nakatayo ang gusali ng eskwelahan, mukha nga siyang ganoon. At dito sa kalangitan, 33 taon nang nakalipas ay diniklara na yun ay katotohanan. Ganon mismo ang itsura niya.
Hindi kung anong mistikong bagay na ideya ng kung sino-sino. Gaya sa Vatican, meron silang isang Kristo na iginuhit doon, na may munting puting balbas o balbas na nakapalibot sa kanyang baba, mga 1 pulgada ang haba, abot hanggang sa ibabaw ng kanyang bibig, at nakapaganito at tinatawag yun na Kristo. At naisip ko tuloy ang isang Griego na alagad ng sining na nakita ko isang beses sa isang sinaunang katedral. Ipinapakita kung ano ang itsura ni Adan at Eva. Mukha silang halimaw o kung ano. Ganon ang bunga ng karnal na pag-iisip ukol sa kung anong espiritual na bagay. Sa palagay ko nga, si Adan ang pinakagwapong lalaki na nabuhay kailanman. At si Eva naman ang pinaka-perpektong babae sa anumang paraan. Ngayon, binabaluktot ng karnal na pag-iisip ang bagay na yan sa sarili nilang mga ideya. Pagkatapos magpapadala ang Diyos at ilalahad ang bagay na yun sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ganon mismo ang nangyari rito noong panahon ni Ahab. Ngayon, nasumpungan nga natin na nasasabi yun ni Elias dahil ang napapanahong mensahe at ang salita ng Diyos o ang mensahero, ang mensahe at ang salita ay siya ring bagay na yun. Ang propeta, ang salita, ang mensahe, ang mensahero, mensahe at mensahe ay siya rin. Sinabi ni Jesus, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa na naisulat ukol sa akin, kung ganoon ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Mainam nga, sino mang tao at ang mensahe niya ay isa. Yan ang dahilan kung bakit ngayon di sila naniniwala sa paggawa ng mga gawa ng Diyos dahil hindi nila tinatanggap ang mensahe ng Diyos. Hindi nila pinaniniwalaan ang mensahe. Pero sila na naniniwala sa oras ng Diyos na kinabubuhayan natin, ang mga bagay na ito'y natatagong pagkain. Isipin niyo mismo, itinago ito ng gusto ng Diyos na kung titingin sila rito ay hayat din nila ito makita-kita. Ganon din noong bulagin ni Elias ang hukbo ng Syria. Sa ganon ding paraan na binubulag ng Diyos ang di mananampalataya mula sa tunay na totoong pagkain ng anak, ang mananampalataya. Noong bansagan nila si Noe na isang panatiko dahil sa pagtatayo ng daong na ang kanyang mga mata ay nabuksan sa salita ng Diyos at pangako, yung mismong bagay na tinatawag nilang panatisismo ang nagligtas kay Noe at sa kanyang pamilya. Kita nyo, siya ring bagay. Yung bagay na tinatawanan ng mga tao ay ang bagay na ipinapanalangin natin. Ang bagay na binabansagan ng mga tao na kabaliwan, tinatawag nating dakila. Ang tinatawag ng mundo na dakila, tinatawag ng Diyos na kahangalan. At ang tinatawag ng mundo na kahangalan, tinatawag ng Diyos na dakila. Magkaiba mismo sa pagitan ng tama at mali. Si Jesus Kristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Alalahanin niyo, nagtungo siya sa isang lihim na dako sa pamamagitan ng plano ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtawag ng Diyos at salita ng Diyos. Pumasok si Elias sa kanyang lihim na dako sa pamamagitan ng paunang kaalaman ng Diyos, plano at sa katawagan sa kanyang buhay at batay sa salita. Kung hindi sa ganyang paraan ang pagpasok natin, hindi ko alam kung paano tayo makararating doon. At pansinin nyo, bago magsimula ang tagtuyot, nagtungo na si Elias sa lihim na dakong ito para sa ikabubuhay niya. Tipo mismo ng bago magsimulang tumama ang paghatol sa lupa, na ang iglesia ay tinawag na palabas. Pinili na ang nobya at naghihintay na lang bago tumama ang paghatol. Naghihintay na lang, kumakain ng pagkain ng Diyos, nagsasaya sa mga pagpapala ng Diyos. Sino mang tao sa normal niyang pag-iisip ay nalalaman na padiretso na tayo. Nasa oras na tayo mismo ng paghatol. Tingnan nyo, si kapatid na Banks, ilan sa inyo ng mga kalalakihan na narito ngayong gabi na nakatayo roon sa bundok na yon noong umaga na yon. At nais kong mangusap tungkol sa bundok na yon sa susunod na linggo ng umaga, loobin ng Panginoon. May nakuha akong dakilang kapahayagan, bagay na malalim na halos hindi ko mapigilang di sabihin sa inyo ngayong gabi. Pero kita nyo, at tuloy-tuloy nga sa tuwina, may mangyayaring isang bagay pagkatapos ng isa pa. Kita nyo? Hindi nga hihinto. Dahil ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Bawat isa sa inyo rito, sa makalibong ilang libo na mga nasa tape, ay narinig ako na tumayo at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Magiging ganito at ganito. At maging ang mga dyaryo at mga magasin ay marapat mismo na ideklara yun na ganoon. Wala silang kaalam-alam tungkol doon. Pero nakita nila ito. Wala silang kaalam-alam kung ano ito. Pero nakita nila ito, na ibinubunsod ang salita na eksaktong katotohanan mismo. Nakatayo kami rito sa ilog, noong ang anghel ng Panginoon ay bumaba noong araw na yon, 33 taon, o noong 1933.
bumaba at nangusap ng mga bagay na ginawa niya. Lumakad doon at maraming kalalakihan ang natayo sa pampang doon. Sabi, ano kayang ibig sabihin nun, Billy? Sabi ko, di yun para sa akin, para yun sa inyo. Naniniwala kasi ako, kayo hindi. At nagpatuloy na sa paglalakad. Pagkatapos, ang sabi sa akin ng pastor, ang sabi niya, ang ibig mong sabihin, ikaw na 7 grado ng edukasyon lang ang naabot, nalilibot ka sa buong mundo at mananalangin para sa mga monarko at mga makapangyarihan at mga hari at mga bagay-bagay. At sabi, kalimutan mo na yan. Hindi ko nga ito malilimot. Nakaukit na ito sa puso ko. Ngayon, dito 33 taon ang nakalipas, lahat ng sinabi niya ay nangyari mismo sa paraan na sinabi niya na kanyang gagawin. Siya'y Diyos at hindi nabibigo. Sa tuwin ay tinutupad niya ang kanyang salita. Siya, huwag niyong pag-aalinlanganan ito. Ngayon, pansinin, nagtungo siya sa pamamagitan ng plano ng Diyos, ng paunang kaalaman, ng pagtawag ng Diyos at salita ng Diyos, at nagtungo siya bago dumating ang tagtuyot. Ngayon, alam natin ng paghatol ay handa ng tumama. Nakatayo ako sa burol nung araw na yon. Naroon din si kapatid na Bankswood. Naglalakad kami noon paakyat ng burol. Marahil banggitin ko ito uli para palakihin noon ang inyong pananampalataya para sa pilang ito para sa pananalangin na gaganapin. Sa loob ng 10-15 minuto, nauna lang ako ng kaunti sa paglalakad kay kapatid na Banks. Siya nga'y, sa palagay ko, naiwan niya si kapatid na babaeng Ruby noong may sakit ito at nasa likuran ko siya. Napansin ko ang mukha niya namumula. Lumingon ako pabalik. Naisip ko na baka nahihirapan siya ng kaunti sa pag-akyat doon sa burol. Kaya medyo pinagalan ko. Doon mismo sa mga ilang doon mismo sa mga burol ng paganoon. Doon nga'y nagpakita ang mga anghel ng Panginoon. Patahak kami sa direksyon na yon, kung saan nagpakita sila ng mga ilang buwan bago yon. At noong paakyat ako sa burol, ang Espiritu ng Diyos, nung bumaling ako para tumingin doon sa taluktok ng bundok, ang sabi niya, pulutin mo ang bato na yan at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos sa susunod na ilang oras. Pinulot ko nga ang bato at nagsabi, kapatid na Banks, di ko alam kung bakit, initsa ko yun sa ere. Tapos sabi ko, ganito ang sabi ng Panginoon, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Sabi niya, ang ibig sabihin ba nun, si Ruby? Sabi ko, hindi. Sa palagay ko, walang kinalaman yun sa iyo. Banks o kay Ruby, alinman sa inyo. Sa palagay ko, sinasabi lamang nito, ganito ang sabi ng Panginoon, may bagay na mangyayari. At noong sumunod na umaga, habang nakatayo kami roon, marami sa kalalakihan. Hindi ko lang alam kung ilan ang nakaupo rito ngayon. Nasa 12 o 14, 15 sa amin ang nakaupo roon. Bigla-bigla na lang, isang ministro ang lumapit sa akin at ang sabi niya, kapatid na Branham, sabi niya, ang pangalan ko ay ganito at ganoon. Sabi, isa ako sa mga tagapagtaguyod mo noon sa California. Sabi ko, ikinagagalak ko na makatagpo po kayo, Ginoo, si Douglas McHughes. Sabi niya, ako'y nagagalak na makatagpo kayo. Nakipagkamay ako sa kanya. Sabi niya, bueno, ngayon, meron lang akong nais itanong. Sabi, si Roy Robertson, nakatiwala rito, sina kapatid na Wood, sina Terry at Billy, at si kapatid na McAnally, at hindi ko lang maalala kung sinong lahat ang nakatayo roon. At ako, sabi niya, may nais akong itanong sa iyo. Sabi niya, ang Panginoon ba'y nakapagbigay na sa iyo ng mga pangitain na tulad nito? Sabi ko, oo kapatid, pero nagtungo nga ako rito para tila ba makalayo roon, para magpahinga sana. Tapos tumingin-tingin ako sa paligid ng paganito. At may nakinita akong isang doktor na malaki ang katawan na sumusuri sa kanya. Sabi, Reverend McHughes, itong alerhiya na ito sa mata mo ay bubulagin di kalaunan niyang mata mo. Ako'y doktor mo ng 2 taon na at wala na akong anumang magagawa pa para rito. Tapos bumaling ako sa kanya, sabi ko, yang nais mong itanong sa akin tungkol yan sa iyong doktor mo ay nagsabi sa iyo ng isang araw, yang alerhiya na nasa mata mo, kalagitnaan ng araw noon, mga 11:00, at nakasuot siya ng salaming pananggalang sa araw. Sabi ko, ang dahilan, hindi mo nga suot-suot yan dahil sa araw, kundi dahil sa mata mo. Sinabi niya sa iyo na mabubulag yung mata na yan. At nagsimula siyang umiyak, sabi, tama po. Bumaling ako para maglakad-lakad uli. May dala akong pala. At tumingin ako. Nakita ko siya na nakatayo roon na nakatingin sa akin. Yung mga mata niya ay nagniningning mismo. Sabi ko, pero ganito ang sabi ng Panginoon, hindi mabubulag yung mata mo na yan. Ako nga'y nangaso kasama siya nitong nakarang taglagas lang, mas nakakakita pa nga siya ng maigi kesa sa akin at sa kanino man sa mga narito, hindi siya kailanman, at may nakinita akong isang matandang ginang na ibinaba ang kanyang stocking at itinaas ang tagiliran ng kanyang palda. Sabi niya, anak, kapag makita mo si kapatid na Branham, sabihin mo sa kanya na ipanalangin ng mga paa ko. At tumingin ako roon, at may
Mistulang ang may mga tumor na nakaumbok-umbok sa kanyang mga paa, nababalutan. Sabi ko, ang nanay mo ay ubaning babae. Anak ko, kita mo, sinabi niya sa iyo bago ka umalis na kung makita mo ako ay panalangin ko raw ang mga paa niya. May maliliit siyang mga tumor, tila ba, na nakaumbok-umbok sa buong mga paa niya. Muntik nga siyang mahimatay. Sabi, katotohanan nga yan. Sabi ko, sabihin mo sa kanya na huwag mag-alala, magiging maayos ang lahat. Nagsimula na akong maglakad-lakad. Pagkatapos narinig ko ang tinig ng Diyos na nagsasalita. Ang sabi, umalis ka sa daan, madali. Nakatayo roon si Roy Robertson. Yamang nalalaman ko na veterano siya ng digmaan. Ipinatong ko ang kamay ko sa balikat niya. Sabi ko, kapatid na Roy, magtago ka sa bilis ng makakaya mo. Sabi, anong problema? Sabi ko, umalis ka sa daan, magtago ka. At nagsimula akong maglakad-lakad. Ibinaba ko ang pala ko. Lumingon ako. Hinubad ko ang sombrero ko at heto siya na dumarating, ang kalwalhatian ng Diyos na bumababa sa isang ipo-ipo na tumipak sa gilid ng bundok ng Paganoon. At sumabog at niyugyug yung lugar ng Paganoon. Tinapyas yung ibabaw ng mga palumpon, mga halos 3, 4, 5 talampakan sa ibabaw ng ulo ko, kumaitaas na parang isang imbudo ng Paganoon. Sumabog ito muli at heto ito na dumarating ng 3 beses. Pagkatapos nung umalis na ito, sa 4 beses, lumapit si kapatid na Bank, sabi, yun ba yung binabanggit mo? Sabi ko, oo. Sabi, ano ba yun? Sabi ko, nagpapakita nga ang Diyos sa mga ipo-ipo. Hindi ko alam kung nais niyang sabihin ko sa mga tao o hindi. Pagkatapos, nagpatuloy na ako't nanalangin ng kaunti. Pagkatapos, sinabi ng Diyos sa akin na maaari kong sabihin sa kanila. Sabi ko, kahatulan nito natatama sa kanlurang baybayin. Tingnan niyo siya ngayon. Tingnan niyo ang nangyari mga ilang oras lang pagkatapos nun. Lumubog halos ang Alaska. At ngayong ang buong yun ay pumapailalim nga. Pumapasok na tayo sa paghatol. Niyuragan ng habag. Pero salamat sa Diyos, meron tayong natatagong pagkain, espiritual na pagkain, na nabubuhay tayo sa kabutihan at habag ng kapahayagan ukol kay Jesus Kristo sa huling mga araw na ito. Pinagtitibay ang kanyang sarili sa gitna ng kanyang bayan. Amen. Pumasok na sila. Pumasok si Elias bago dumating ang tagtuyot. Salamat sa Diyos sa pagpasok niya sa eksena bago dumating ang kahatulan. Ngayon ay panahon na para lumabas at para pumasok. Lalabas mula sa mga organisasyon at papasok kay Kristo. Isang paglabas at pagpasok para sa lahat ng tunay na mga mananampalataya. Pagkatapos, tinawag siya at nanatili roon. Alalahanin niyo, hindi siya umalis sa batis na yon hanggang tawagin siya ng Diyos. At pagkatapos, na malapit nang matapos ang tagtuyot, tinawag siya ng Diyos palabas doon. Pinapunta sa bahay ng isang balo. Pansinin, tinawag siya ng Diyos patungo sa balo na ito. At itong balo na ito ay hindi kinaugnay ang sarili sa mga di mananampalataya na tumanggap ng tanda ng hayop noong panahon ng tagtuyot. Mangyari nga na kanyang tinawag ang babae o tinawag si Elias para tustusan ang balo na ito. Meron lang silang isang munting tinapay, isang kaunting pagkain na kanyang inihahanda. At ang sabi ni Elias, ibigay mo yan sa akin unang-una dahil ganito ang sabi ng Panginoon, ang gusi na yan ay hindi mawawalan ng laman, niyang bangay matutuyo. Hanggang sa araw na magpadala ang Panginoong Diyos ng ulan sa lupa, inilalagay ang Diyos bilang una, ang kanyang salita na una. Pansinin, may harina sa gusi. Sa tuwing pupuntahan niya ang harina, may harina sa gusi. May langis sa banga. Sa tuwing pupuntahan niya. Bakit? Kinakatawan ng harina si Kristo sa handog na harina. Kinakailangan na maihanda ng tama ang mga butil na maidikdik ang bawat isa sa mga yon, na ang bawat butil ng harinang yun ay dapat na eksaktong pare-pareho. Ipinapakita na siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Yun ang salita, ang tinapay ng buhay na lumalakip sa mensahe para patutuhanan ng salita. Ganoon din sa panahon ngayon, mga kaibigan, ganoon din sa panahon ngayon, na ang tinapay ng buhay na kinakain ng mga anak ay lumalakip sa mensahe ng Diyos para tustusan sila sa panahon ng tagtuyot. Ano kaya kung tumayo siya sa piling natin ngayon? Ano kaya kung tumayo siya sa piling natin ngayon? Aakto siya ng eksakto mismo sa ginawa niya noong panahon na sinasalaman pa rito sa lupa. Ang nobya ay bahagi ng asawang lalaki. Ang iglesia ay pareho kay Kristo. Ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. At ang salita ang gumawa nito. Sinabi niya sa atin na ang mga bagay na kanyang ginawa ay gagawin din naman natin. Napansin natin dito muli na kung ang salita ay nasa atin at dumating sa atin, gaya ng dumating ito kay Elias noong panahon na yon,
Gagawin nito ang siya ring bagay na ginawa niya. Siya'y kakain ng lihim sa mga bagay ng Diyos na natago mula sa mundo. Muli, pinagiging isa nito ang mensahe at ang mensahero. Ang espiritual na pagkain ay handa na, at ito'y nasa panahon na ngayon. At bawat isa sa inyo'y maaaring magkaroon ng pagkain ito kung nanaisin niyo ito. Kung handa kayong tumalilis mula sa lahat ng di pananampalataya ng oras na ito. Kung handa na kayong lumapit kay Kristo, lumapit sa kanyang pangako. At alalahanin niyo ang mga pangako niya sa Malakias 4, Lucas 17:30, maging sa San Juan 14:12, at ilan pang mga kasulatan na nagsasaysay. Joel 2:38, at lahat ng gagawin niya. 2:28 pala, tungkol sa kung anong gagawin niya sa huling mga araw na ito. At kung paano ayon sa sinabi ng propeta na magliliwanag sa huling mga araw na ito. Paano ito gagawa? Ano ang gagawin nito? Na ang mga kasulatan ay tumuturo sa huling araw na ito. At si Kristo yun. Kung magagawa mong kumubli roon ngayon, sa lihim na dakong yun, makakakain ka at makikita ang kabutihan at habag ng Diyos. Kung may sakit ka, may kagalingan doon. Naalala nyo nung si Eliseo, nung paglaon, tinawag para pumunta naman sa, matapos na kainin niya ang handog na harina na yon, si Kristo, at tinustusan ang bahay ng balo sa pamamagitan nito. Pansinin niyo, pagkatapos nun, nung tumawag siya ng apoy na bumaba mula sa kalangitan at kung ano pa, at pinatunayan ng pagpapadala sa kanya ng Diyos, ang espiritu ng propeta. Pansinin niyo, sa ilang, nung nakahiga siya roon sa ilalim ng puno ng Enebro, may anghel na pumaroon na may dalang siyang uri ng harina at naghurno ng ilang tinapay at pinakain siya. At maya-maya ay pinatulog siyang muli at ginising siya at marami pa siyang mga harinang tinapay na hinurno roon para sa kanya. At lumarga na siya sa lakas mula sa mga tinapay na iyon ng 40 araw. Luwalhati ng Diyos, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ganun na lamang natin siyang kamahal, espiritual na pagkain sa panahon nito. Hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at ibigay yun sa mga aso. Hindi ba't sinabi ni Jesus ang siya ring bagay na yun doon sa babaeng si Rafanisa? Siya ipinadala para sa kanyang sariling bayan. Siya nga, at sila ang ipinunta niya. Hindi siya kailanman pumunta sa mga hentil. At ngayon, sa panahon ngayon, kanyang dinadalaw ang mga hentil sa panahon nila. At hindi ito marapat na sasabihin nyo, bakit ang mensaheng ito'y hindi napupunta sa naglalakihang mga lugar na ito, sa malalaking mga krusadang ito, gaya na lang sa kalagitnaan ng mga denominasyon? Hindi nila kasi ito pagkain. Hindi ito yung sa iglesia na tinatawag nilang pagkain. Ito'y pagkain ng nobya. Ito'y espiritual na pagkain na napapanahon. Sasakit ang tiyan nila dahil dito. Masyadong mayaman ito para sa kanila. Kita nyo? Hindi nyo magagawa. Pero para sa mga anak, ito'y tinapay, ito'y buhay, ito'y si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Masyado tayong maatrasado kung di natin sisimulan ng pila para sa pananalangin ngayon. Kaya iyuko na natin ang ating mga ulo pansumandali. Minamahal na Diyos, pagkain sa takdang panahon, espiritual na pagkain, bagay na walang kaalaman-lamang mundo. Ganun na lamang na napakinggan namin ang aming Panginoon na nagsabi noong gabi na yon o noong araw na yon doon sa Samaria, sa parehong dako ng nilakaran ni Eliseo at nagsabi, hayan nga, hindi papatak ang hamog hanggang sasabihin ko ito. Etong nakatayo si Jesus doon na sinasabi sa kanyang mga alagad, sabi, Guro, bakit di ka kumain? Ang sabi niya, mayroon akong pagkain na hindi niyo nalalaman. Tunay, Panginoon, ang pagkain niya ay ang gawin ng kalooban ng Diyos para makita ang mga gawa ng Diyos na mahayag sa kanyang oras. Naroon siya para makita na ito'y magawa. Hindi ako gumagawa ng anuman maliban na ipakita mo na sa akin ng aking Ama. Ang ipakita sa akin ng Ama ay siyang gagawin ko. At Ama, ganoon din sa panahon ngayon, ang iglesia, ang tunay na mananampalataya, ang katawan na binubuo ng mga mananampalataya, ay may daan tungo sa pagkain, espiritual na pagkain na hindi alam ng mga nominal. Walang kaalam-alamang mundo sa pagkain ito, Ama, pero ang iyong iglesia, ang iyong bayan, ang nobya ng iyong anak ay iniibig ito. May daan kami tungo sa kagalingan ng aming mga katawan kapag bigo na ang mga doktor. May daan kami tungo rito. Ito'y isa sa mga pagkain ng Diyos na kanyang ibinigay sa kanyang iglesia at ipinangako ito sa huling mga araw sa kanyang nananampalatayang mga anak. Ama,
Tulungan mo po kami na maging nananampalatayang mga anak dahil ang lahat ng mga bagay ay posible sa mga mananampalataya. Iyo pong ipagkaloob ito, minamahal na Diyos. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa palagay ko, nabanggit sa akin ni Billy na namahagi sila ng ilang prayer card. May makapagsasabi kaya nung letra na nandoon sa prayer card? Yan po ang nais kong malaman. C. Sige, kunin natin ang C bilang isa. Yon ang una. Hanggang sa masimulan ko yung pila. Kita nyo, ngayon, marahil nasa buong paligid sila. Ngayon, sigit ang lahat. Bueno, kita nyo, susubukan ko na rito. Hindi ko lang alam kung magagawa ba natin o hindi. O pwede ring magkaroon na lang tayo ng pila sa pamamagitan ng pagtawag. Maupo lang kayo. Walang kaso sa akin. Kung gusto nyong pumarito sa entablado o magkaroon na lang ng pila sa pamamagitan ng pagtawag, walang kaso, alinman dyan. Dumedepende lang ako sa Espiritu Santo. Dumedepende ako sa Kanya na ipagtanggol ang salitang ito na ipinangaral ko. Kapatid na George Wright, sinasampalatayanan ko ito. Mula nung munting batang paslit pa ako na dumadalaw sa bahay niyo, maraming taon nang nakalipas, pinakikinggan ko yung matandang whippoorwill na ibon na yon na nakadapo sa puno. Sinasampalatayanan ko ang sharing mensahe. Naniniwala ako na ito'y pareho pa rin. Sige, nakikita ko na nag-aayos na sila rito para magpapila para sa panalangin. Sige, prayer card C, bilang 1, 2, 3, 4, 5. Una kayong lumapit at tumayo lang dito. Kung hindi kayo makatayo, kung kaya niyong itaas ang mga kamay niyo, may pupunta sa inyo para alalayan kayo. Ano yon? Sige. Prayer card C, bilang 1, 2, 3, 4, 5. At ngayon pansinin, kayo na walang prayer card. Ngayon matagal na kung hindi nagpapapila para sa pananalangin. Matagal-tagal na. Ilan ang nakakaalala nung atas sa akin nung itayo ang tabernakulo rito. Ang sabi, gawin mo ang gawa ng isang ebanghelista. Hindi sinabi na ako isang ebanghelista. Ang sabi, gawin mo ang gawa ng isang ebanghelista. Kita nyo, dahil darating ang oras na babaguhin yan. Parating na ang oras na yon. Bueno, ngayon, dito, siya, hindi nyo maaring paghaluin ng 2 o 3 magkakaibang pagbiministeryo. Magpapastor at mag-iibanghelista ng sabay. Hindi ka maaring isang propeta at marahil isang pastor ng sabay. Kita nyo? Dahil magkaiba ang inyong mga gawa, magkaibang ministeryo. Pero ipinagkaloob sa akin ng Diyos kung ano ang gagawin ko sa mensahe ko. Pero hayan nga na sinabi niya, gawin mo ang gawa ng isang ebanghelista. Patunayang ganap ang iyong pagmiministeryo dahil darating ang oras na di na nila titiisin ng magaling na aral. Kung hindi ba't dumating na yan ngayon, bawat makadenominasyong iglesia ay tinanggihan na ako. Hindi nila titiisin ng magaling na aral. Ngunit sa pamamagitan ng sarili nilang pita, ay magsisipagbunton sila ng sarili nilang mga guro. At babaling sila sa mga katha, at gagawa sila ng malalaking bagay ng kapangahasan, gaya ni na Jambres at Janes na nagsilaban kay Moises. Subalit ang kanilang kamangmangan ay mahayag. Kita nyo? Bueno, mga panggagaya, nakikita nyo kung papaanong sina Jambres at batid ng Diyos sa langit, nakalagak yun doon sa panulukang ng tabernakulong yun. Bato, mula 1933. Nakasulat sa isang pahina ng Biblia, nakalagak doon. Tingnan nyo kung paano nila ginawa yun. Tingnan nyo kung paano yun napangyari. Mga panggagaya, sakto mismo. Sabi, hayaan sila. Ang kamangmangan nila'y mahayag sa paraan gaya ni na Jambres at Janes noon. Narito na tayo sa araw na yan. Nakita ko ang iglesia noon nung inilalagak natin yung panulukang bato. Nasa pasimano yung mga tao noon at sa buong paligid, nakatayo sa palibot ng mga pader ng tabernakulo. Hayan nga, sabi nila, nung itinayo yun, yung mga tao sa siyudad dito ang sabi, sa loob ng 6 na buwan, tayo ngay may $1 lang at 80 sentimo noon para itayo ang isang tabernakulo. Marami sa mga nagagarahe ang nagpapasyahan na noon na magiging garahe nila ito. Pero nananatili pa rin itong kulungan ng mga tupa para sa mga tupa ng Diyos. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. C, bilang 6, 7, 8, 10. Sige, ngayon, ako na Panginoonay itinanim ito. Akin itong didiligan araw at gabi na din nila ito maagaw mula sa aking kamay. Tingnan nyo yung mga kritisismo. Walang denominasyon para suportahan ito. Walang mga iglesia ang katulad nito rito sa buong bansa. Walang Pentecostal sa bansa. Wala talagang nais itaguyo dito. Ang lahat ay laban sa pagbabautismo sa tubig. Ang lahat ay laban sa lahat ng iba pang mga bagay na ito. Maging sarili kong pamilya.
sarili kong tatay ay sinipa ako palabas ng pinto. Inilagay ko ang mga damit ko sa isang maliit na papel na sako at nagpunta at tumira sa New Albany. Siya nga, sa maraming panganib, pagpapagalat patibong sa daan, lahat ng mga yan ay akin na ngang napagtagumpayan. Siya nga't biyaya ang nagdala sa akin sa kaligtasan hanggang ngayon. Ako'y 56 na taong gulang na at malapit na akong tumawid sa ilog. Biyaya ang patuloy na magtatawid sa akin. Sa pagdako ko roon ng 10,000 taon, pagsinag ay maliwanag na araw ang katulad, mga araw na di na tayo kukulangin upang sa Diyos umawit ng papuri. Ano pa tayo laging parang nagpapasimula pa lamang? Oh, ganon ko na lamang iniibig si Jesus. Siya ang buong mundo ko. Oh, sige, ilan na ang aking, sana ko huminto, 10, pwede pa ba tayong magpapunta pa? Sige, ano na nga, 10, 15, sige, bilang 10 hanggang 15. Nasaan man kayo, kung maaari kayong tumayo at pumila na. Ano po yun? Sige, bilang 15 hanggang 20 na. Gawin ng bilang 15 hanggang 20. 10 pang tao yan. Nakikita natin, tingnan nyo kung saan nakatayo ang pila roon. Ayaw nating magsiksikan sila at ating, sige, ngayon ibigay niyo sa akin ang buo niyong atensyon. Hindi na tayo magpapakahaba pa. Pero ngayon, grabing oras, grabing panahon mismo. Ako ngay umaasa na ang lahat ay iniibig ang Panginoon. Ako po'y umaasa na ang lahat ay madako sa kalagayan na mapagtanto ang potensyal ng minutong ito. Pagsikapan natin, ibigay niyo sa akin ang atensyon niyo. Ano ang pinagsisikapan nating gawin dito? Nilalagay natin ng salita ng Diyos sa isang panunubok. Ginawa ni Elias ang gayunding bagay. Lumantad doon sa bundok matapos na mapagkilala niya na ipinadala siya ng Diyos para gawin ito. Ang sabi niya, ngayon patunayan natin kung sino ang Diyos. Ibunsod ngang ang Diyos na tumutugon sa pamamagitan ng apoy ay kilalaning Diyos. At nagsugatan ng mga sarili ang mga Hetano. Sinasabi, bueno, sige, hindi alam ng mga Hetano kung paano't may babagsak bang apoy, kaya nagsisigaw sila at kung ano-ano ang ginawa. Pero alam ni Elias na babagsak yun, dahil nagkaroon siya ng pangitain mula sa Panginoon. Sasabihin nyo, nagkaroon siya ng pangitain? Siya nga po, noong mailatag niya sa kaayusan ng lahat, ang sabi niya, Panginoon, nagawa ko na ang lahat sa iyong utos. At pagkatapos, bigla na lang bumagsak ang apoy. Kapag ang salita ng Diyos ay tutuparin hanggang sa pinakaletra, hayan nga na tungkulin ng Diyos na asikasuhin ang kabuuan nito. Ang hiling lang niya sa inyo ay ilatag lang ito roon. At siguraduhin na tinawag kayo para ilatag yun doon. Kita nyo, at kung kayo nga'y tinawag, aasikasuhin niya ang lahat ng ito. Ngayon, heto ang mga tao na dadaan sa pilang ito na ipapanalangin ko. Ngayon, bueno, halos nasa dingding na pala kayo. Bueno, o sa pila para masimulan na. Ngayon, una po muna, may mga kung saan dito sa gusali, mga ilang tao. Ilan dito ang may sakit at walang prayer card? Itaas nyo ang kamay nyo. Kita nyo, buong dako nga. Ngayon, batid nyo na kung ang ating Panginoon, at naniniwala ako na gagawin niya. Kung siya nga'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nagpapapila siya noon para sa pananalangin. Pumupunta ang mga tao sa kanya sa mahabang pila. Madla-madla, hinihipo niya sila, pinagpapala sila. Pagkatapos napahinto siya at nagsabi, sinong humipo sa akin? Tumingin sa paligid, sinabi sa babae, kung ano ang layunin at hinipo nito siya, at sinabing, ang pag-agas ng kanyang dugo'y wala na, na pinagaling na siya ng kanyang pananampalataya. Paano kaya kung tumalikod ang babae at nagsabi, bueno, di ko alam, Panginoon, matagal na akong mayroon nito. Hindi sana yun nangyari. Hindi sana yun nangyari. Hindi. Ano kaya kung sinabi niya sa babaeng si Rafanisa, dahil sa salitang ito na iyong sinabi, ang anak mong babae, ang dyablo ay lumayas na sa kanya. Ano kaya kung ay sinabi, bueno, ngayon, Panginoon, nais ko na iyong gawin ito sa ganitong pamamaraan. Yung dyablo ngayon nanatili sana roon sa batang babae. Pero umasa nga ang babae na masusumpungan niya ang kanyang anak na babae sa paraan na sinabi ni Jesus na masusumpungan niya siya. Ngayon, sinabi niya sa atin, kung kayo'y makasasampalataya, kung masasabi mo sa bundok na ito, malipat ka, at hindi magalinlangan sa iyong puso, kundi sasampalataya na ang sinabi mo ay mangyayari, kaya't makakamtan mo ito. Kapag ikaw ay mananalangin, sampalatayanan mo na natanggap mo na ito. Siya nga't ito'y ibibigay sa iyo. Grabing pangako. Ngayon,
Ang tao na nangangaral ng panlipunang ebanghelyo'y hindi riyan naniniwala. Lalakad siya riyan sa pintuan, sisilip o tatayo riyan at magsasabi, bueno, sangkumpul lang sila ng mga holy roller, tapos lalakad na palayo. Kita nyo, pero wala siyang kaalam-alam na ito ang natatagong pagkain. Wala siyang kaalam-alam na ito ang lihim na bagay na itinago mula sa kanya. Hindi niya ito alam. Hayat kahabag-habag. Isang isipan na hubad, miserable, bulag, at di yun nalalaman. Kita nyo, kalunos-lunos na bagay nga. Oh, Diyos, mabuting mamatay na lang ako. Huwag lang akong kailanman dalhin sa kalagayan na gaya nun. Mas pipiliin ko pang mamatay. Siya nga po, kaysa sa maging ganoon. Sa palagay ko'y ang bawat isa'y ganun din ang iniisip, hindi ba? Pero ngayon, nangako ang Diyos sa atin ng mga bagay na ito sa huling mga araw. Sa Malakias 4, sinabi na si Jesus Kristo ay bababat magkakatawang tao ang sarili sa laman ng tao gaya ng ginawa niya noon sa Sodoma. Ganon nga, at sinabi na ang mundo'y magiging kalagayan ng Sodoma. At sabi, kung papaano noon, ang anak ng tao ay mahayag din sa araw na yon. Kita nyo, ang lalaking ito na bumaba sa anyo ng isang tao, na Elohim kay Abraham, bago dumating ang ipinangakong anak. Tingnan nyo kung ano yon. Sinabi ni Abraham na ang Diyos yon. At sinabi ng Biblia na may 3 lalaki na dumating sa kanya. Nalikabukan ng kanilang mga damit sa paglalakbay. Naupo roon at kumain na parang tao. At ang sabi ni Jesus, sa panahon na ang mundo'y magiging Sodoma ang kalagayan, hayan nga ang anak ng tao na iahayag ang kanyang sarili muli. Hindi anak ng Diyos, kundi anak ng tao. Kita nyo? Ang maghahayag ng kanyang sarili. Ngayon, markahan nyo yan, yung bagay na sinabi ng huling propeta. Narito, isusugo ko sa inyo si Elias na propeta at ipapanauli niya ang mga puso ng mga anak pabalik sa mga magulang. Kita nyo, isang mensahe para papanumbalikin sila sa Biblia at ang anak ng tao iahayag ang kanyang sarili sa araw na yan. At sa araw na yon ng pagpapatunog sa huling kapanahunan ng iglesia ng ikapitong anghel, ang mga hiwaga ng Diyos ay mahayag sa araw na yan. Kakalaga ng 7 tatak, ang hiwaga ukol sa lahat ng mga iglesyang ito at mga bagay-bagay, kung paano nangyari ang mga yon, at kung ano ang nangyari. Kita nyo, wala silang kaalam-alam dito. Sinabi ni Jesus, kayo ng mga bulag na pariseo, sabi, kung aakain ng bulag ang bulag, hindi ba't kapwa sila mauhulog sa hukay? Kita nyo, yan ang dahilan kung bakit di yun makita-kita ng mga taong ito. Ang hiwaga ukol dito ay ang mga tatak na yun. Bawat isa sa mga iglesia ay gumawa ng organisasyon at nasadlak sa ganoon. At isa yun sa mga lihim na bagay na pawang mali sa harapan ng Diyos. Nakikita mo ba, Dr. Lee? Kita nyo? Tingnan. Ito nga. Yun nga ang siring bagay roon. Sa yun sa mga lihim. Sila'y nag-oorganisa. At kita nyo, at nawala ng lubos sa kalooban ng Diyos. At nilalantad yan sa huling mga araw. At pangungunahan ng mga tao. Hindi patungo sa isang kredo o isang denominasyon, kundi pabalik sa tunay na salita. At darating ang tunay na salita sa isang partikular na grupo ng tao. At iahayag ng anak ng tao ang sarili nito sa kalagitnaan nila. Ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Oh, grabe. Oh, gustong-gusto ko yun. Gustong-gusto ko. Gustong-gusto kong ipagmalaki siya. Gustong-gusto ko na ipagmalaki siya sa harapan ng mga tao. Hindi ko nga siya kailangang ipagmalaki. Malaki na siya. Napakataas niya na hindi ka nga makalalampas sa ibabaw niya. Napakalalim na hindi ka makalalampas sa ilalim niya. Napakalawak na hindi ka makakaikot sa palibot niya. At sa kabila nun, ay may silid sa iyong puso para sa kanya. Sige, tatanggapin niyo na ba siya? Grabing kahanga-hanga ang ating Panginoon. Bueno, ngayon, tayo po'y manahimik ng gusto. Ang lahat po. Ngayon, nangusap tayo tungkol dito. At ngayon ang mahalagang bagay na dapat isalang-alang. Ito ba'y totoo? Ngayon, marahil may mga baguhan dito. Hayaan niyong sabihin ko na kung sa inyo kung si Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Anong gagawin niya sa minutong ito? Gagawin niya ang siya ring bagay na ginawa niya noong narito siya noon. Tama ba? Hihipuin ng pananampalataya ng mga tao ang kanyang damit at babaling siya. Gaya ng ginawa niya sa babae sa may balon at sa ginawa niya sa iba pang lugar at tinalos niya ang kanilang mga iniisip. Ngayon, sasabihin niyo, magagawa ba niyang pagalingin ako? Sinabi ng kanyang salita na nagawa na niya. Pero ang mahalaga nga ay ang ibunsod ang kanyang sarili na mapagkilalang narito siya. Ngayon, kung magpakita siya sa atin sa isang physical na katawan, na ang itsuray ganun mismo sa Head of Christ at 33 ni Hopeman, at may dugo na dumadaloy mismo mula sa kanyang mga kamay,
At kung ano pa, may mga pilat ng pako sa buong katawan niya. Hindi ko tatanggapin yun. Hindi. Sa pagdating kasi niya, siya mismo, bawat matay makikita siya, bawat dilay ipapahayag siya, at kung papaanong ang kidlat ay nanggagaling sa silangan, patungong kanluran, ay magiging ganun nga. Kita nyo, hindi tayo naniniwala sa mga kultong ito at mga grupo-grupo. Naniniwala tayo na ang Diyos ay ang salita. Pero isinalaman niya ang kanyang sarili, gamit ang inyong katawan at aking katawan, at nagbigay sa inyo ng mga kaloob. Nagbigay sa akin ng mga kaloob, at sa pamamagitan ng mga kaloob na ito, ay kanyang ipinakilala ang kanyang sarili. Iyon ang lihim na pagkain. Kahit na gaano pang kaigting na kanyang ipakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ko, kinakailangan na kayo man ay sampalatayanan nito. Kinakailangan na may kaloob kayo ng pananampalataya rin para sampalatayanan ito. Naniniwala ba kayo roon? At ngayon, kung iahayag niya ang kanyang sarili sa paraan na yan, sasampalatayanan niyo ba siya? Nang buong puso niyo? Sasampalatayanan niyo ba siya? O kahanga-hanga nga, na hinihintay lamang siya. Hinihintay na makita kung anong sasabihin niya. Ito ang isang lalaki na nakatayo rito. Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan sa buong buhay ko. Sa abot ng nalalaman ko, mukhang isang mainam na malakas na malusog na lalaki. At marahil siya nga, di ko alam. Pero nakatayo siya rito. Ngayon, maaari kong patungan ng mga kamay ang lalaking ito at ipapanalangin siya. Tatanungin siya kung sasampalataya ba siya. Maaari nga siyang tumayo rito at sabihin sa akin, nais kung ipanalangin mo po si ganito at ganoon. At meron akong namamatag na mga paa. Sumasakit ang ulo ko sa tuwina. May mga ulcer ako sa tiyan o kung ano. Siya, hindi ko alam. Maaari niyang sabihin ang alinman sa mga bagay na yan. Sasabihin ko naman, sige Ginoo, kapatid, magpapatong ako ng mga kamay ko sa iyo at ipapanalangin kita. Mainam naman kung sa mainam yun. Yun naman eksakto ang ginagawa natin sa lahat ng kapanahunan. Tama ba? Pero alalahanin niyo, sinabi ni Jesus na magiging iba sa panahon ng kanyang pagparito na katulad sa panahon ng Sodoma. At yung lalaki na nagtungo roon, yung likod niya'y nakabaling patalikod sa tolda kung saan naroon si Sarah. At ang sabi niya, hindi Abraham nga, Abraham. Kita niyo, siya'y Abraham noong araw bago nun. Pero nakatagpo siya ng isang pangitain at sinabi sa kanya ng Panginoon na papalitan ko ang iyong pangalan. At heto ang Panginoon mismo sa anyo ng isang tao na kumakain at umiinom kasama siya. Sabi, Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? S-I-R-R-A-H, hindi S-A-R-R-A. Sabi niya, siya po'y nasa loob ng tolda sa iyong likuran. Sabi, dadalawin kita ayon sa pangako ko 25 taon ng nakakaraan. At tila ba tumawa si Sarah sa sarili niya. Sabi niya, tumawa si Sarah sa loob ng tolda ngayon lang, na sinasabi, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Meron bang mahirap para sa Diyos? Kita niyo, wala nga. Ngayon, sinabi niya, ipinangako ni Jesus na siya ang anak ng tao na iyong salita. Naniniwala ka ba roon? Ay paparito sa huling mga araw at iahayag ang kanyang sarili sa panahon na ang mundo'y kagaya na ng Sodoma at Gomora. Naniniwala ka bang tama yon? Bago tayo magkaroon ng isang panalangin, ang ilan sa inyo riyan ay manalangin na tingnan kung ang anak ba ng tao ay nananatiling siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tanungin mo mismo kung siya nga. Sabihin, Panginoon, hindi ako kilala ng lalaking ito. Pero alam ko na ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tingnan mo kung sasabihin ba niya sa iyo yon. Siya nga po. Ngayon, itaas mo ang ulo mo pansumandali. It's behind me. It's a child. It's burning up right now with a fever. Nasa likod ko, isang bata. Little girl. Siya'y mainit na mainit dahil sa lagnat. Isa itong batang babae. You're from out of town. Taga-ibang bayan ka. Stomach trouble. May problema sa tiyan ng bata. Nagkaroon, Just believe. manampalataya lamang. Now, is that what he said he would do? I never Ngayon, seen that person. yun ba ang sinabi niya na gagawin niya? Hindi ko pa nakikita ang taong ito sa buong buhay ko. Batid yan ng Diyos ng langit. Ang lalaking ito rito, mukha siyang malakas mismo at malusog. Pero nakikita niyo ba yung anino sa ibabaw niya riyan? That means, unless God helps him, he ain't going to be here very long. Ang ibig sabihin niyan, maliban na tulungan siya ng Diyos, hindi na siya magtatagal rito ng matagal. May kanser siya. Nasa baga mo. Now, the Son of Man is here. Ngayon, nandito ang anak ng tao.
May kabigatan siya sa kanyang puso para sa munting batang lalaki, isang batang paslit. Tama ba? Naniniwala ka ba na masasabi sa akin ng Diyos kung anong suliranin ng bata? Magagawa niya. Sinusumpong siya paminsan-minsan ng pagkawala ng malay na parang anyo ng epilepsy. Nagkaroon siya nito lang. Tama, kaninang umaga. At nananampalataya ka ba na mabubuhay ka na palalakihin ng batang lalaki na ito at aayos ang lagay niya? Nasaan si Charlie Cox? Nasaan siya? Charlie, nasaan ka? Sa palagay ko, nandito siya ngayong gabi. Sige, dito. Charlie? Gary, nasaan ka? Larry, nandito ba siya? Yung munti niyang anak na lalaki may ganoon din noon. Ganoon na ganoon. Nasaan ka, Larry? Halika rito sandali. Bueno, heto ka. Itong munting batang lalaki rito ay nagkaroon ng ganoon din. Ang tatay at nanay niya ay napakabuti kong kaibigan. Mga taon nang nakalipas, naroon ako. At itong munting batang lalaki ay sinusumpong. Talagang nawawalan ng malay at bumabagsak. Epilepsy nga. Natalas ko yun sa munting batang lalaki. Hiniling sa Diyos na pagalingin siya. Hindi na siya nagkaroon ng ganoon maski isa mula noon. Hayan ang tatay niya. Ang nanay niya ay nakaupo sa kung saan. At ito ang munting batang lalaki mismo. Ngayon, nananampalataya ka ba, Ginoo? Salamat, Larry. Nananampalataya ka ba, Ginoo? Naway ipagkaloob ng Diyos ng langit ang siyang bagay sa iyo, at ikaw rin ay mabuhay para palakihin ang batang ito. Pagpalain ka ng Diyos. Manalangin tayo. Minamahal na Diyos, tulungan mo po siya. Dalangin ko na ang iyong habag at biyaya'y mapasa kanya at pagpalain siya. Sa pangalan ni Jesus. Go back to Louisiana now happy. Praise God for it. Bumalik ka na ngayon sa Louisiana ng masaya na pinupuri ang Diyos para sa kanya. Oh yeah. He was from Louisiana. Sure was, around Lake Charles. Oh, siya nga. Taga Louisiana siya. Tunay mismo. Sa palibot ng Lake Charles. Tama, kita mo? Nahagip ko ang mga iniisip mo ngayon. Purihin ang Diyos. Bueno, humihingi ka ng isang mabuting bagay. Nais mong magkaroon ng sanggol. May mga anak ka na, 2 anak. Pero gusto mo ng isa pa. Naway ipagkaloob ito ng Diyos ng langit sa iyo, kapatid kong babae. Halika rito. Nais kong patungan ka ng mga kamay. Minamahal na Diyos, iyong ipagkaloob sa babaeng ito ang minimithi ng kanyang puso. Dahil ito isang marapat na dahilan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, humayo ka at kamtin ang anak na ito. God is a good God. Ang Diyos ay isang mabuting Diyos. Naniniwala ba kayo roon? Alam niya ang lahat ng pangangailangan natin. Tinutustusan niya ang bawat pangangailangan natin kung sasampalatayanan natin ito. Ang sabi niya, kung ikaw ay makasasampalataya, nakamayan kita sa kung saang dako. Hindi ko lang maalala kung saan. Pero sa kung saang dako ay nakamayan na kita. Hindi ko maalala ng eksakto. Pero nasa isang dako tayo. Ngayon sa kung saang dako, pero hindi ko maalala kung saan. Pero hindi yung dako. Yung bagay na ipinarito natin para pag-usapan. Naparito ka para pag-usapan o manalangin. Nais mong manalangin ako para sa isang tao. Tama, wala siya rito. Nasa Georgia siya. May sakit. Hindi lang siya may sakit sa pisikal, kundi sa espiritual ay may sakit siya, ang pinsan mo. Nananampalataya ka ba na aasikasuin niya ng Diyos dahil tumayo ka para sa Kanya? Sumasampalataya ka? Halika rito at manalangin tayo na magkasama. Minamahal na Diyos, iyong ipagkaloob sa lalaking ito ang mithi ng kanyang puso, na siya'y makahayon at masumpungan ng lalaking ito na umiiyak para sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus ay aking inihiling ito. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, huwag kang magalinlangan. Manampalataya ka ng buong puso mo. How do you do? Kumusta ka? Hindi di ko inabot ang iyong kamay para kamayan ka. Noong iabot mo ang kamay mo, may napansin lang akong isang bagay, isang anino, madilim at maitim. Yun ang dahilan. Alam ko na kapag nahawakan ko ang kamay mo, malalaman ko sa ganoon. Kita mo? Pero cancer ito. Nananampalataya ka bang ang Diyos ay may kakayahan na alisin ito? Nasa dibdib mo, kaliwang bahagi. Nais mong bumalik sa Carolina at purihin ang Panginoon sa pagiging magaling na, hindi ba? Nakikita mo ba ang ibig kong sabihin? Sige't manalangin tayo. Minamahal na Diyos, sa pangalan ni Jesus Kristo, siya na narito ngayon.
ang mga anak ay kumakain ng tinapay ng Diyos, nawa ang anak na ito'y malugod din sa pananampalataya. Ang tinapay ng Diyos na kanyang ibinibigay sa kanya ngayon para sa kanyang kagalingan, nawa siya'y humayon at magaling na. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, manampalataya ka ng buong puso mo. How do you do? Kumusta ka? Ito ba'y kahangahangang oras? Misto lang ang may paghanga na lumukob sa mga tao. O marahil may tunog na tila ba sa mga tenga ko na parang may umuugong. It's making a noise like Lumilikha ng ingay na parang ganon. Kita nyo? Ito ang tinapay ng mga anak. Kita nyo? Ito'y sa inyo. Ito'y para sa inyo. Hindi ito para sa akin. Ito'y para sa inyo. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa mismong oras na ito ngayon. Hindi ko maayos ang kalagayan ko sa abot ng nalalaman ko. Pero ito nga'y tinapay sa akin din kapag ako na may pangangailangan. Ito'y tinapay para sa inyo. Ito'y pampatibay ng loob. Sa inyo naman na mga walang sakit, dinadala nga nito ang mga puso natin sa harapan ng Diyos. Ito nga'y napapanahon mismo, yung bagay na sinabi niyang gagawin niya. At gaya sa panahon noon ng Sodoma, ay gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Kapag ang anak ng tao ay mahayag, kita nyo? At narito, ipapadala ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakilat kakilakilabot na araw ng Panginoon. Ipapanauli niya ang mga puso ng mga tao pabalik sa Ama. Kita nyo? Kita nyo? At pagkatapos, lalakad ang matutuwid sa ibabaw ng masasama sa mga alabok. Masusunog ang mga ito na parang isang pugon. Kita nyo, ang mundo nga, makikita natin na babagsak yun. At yung sa bulkan ay kakalat sa buong mundo, at ang kalangitan ay mag-aapoy. O bato ng mga kapanahunan, mahabag ka sa akin ngayon at pagkatapos. Kumusta ka? Bueno, isang bagay, may suliranin ka na pambabae. Pambabaeng suliranin. Meron ka ring iba pang mga bagay. Ninenervyos ka. Nasa edad ka nga na nervyosin. Mga komplikasyon na sari-sari. Pero meron kang mithirin, yun nga'y ang matanggap ang Espiritu Santo. Siya nga, yun nga yun. Naniniwala ka ba na iyong naipagtapat mo na ba ang lahat? Naniniwala ka ba na kung ipapatong ko ang mga kamay ko sa iyo at ihilingin sa Diyos na gawin ito, darating ang Espiritu Santo? Sinasampalatayanan mo ba? Manalangin tayo. Minamahal na Diyos, ipinapatong ko ang mga kamay ko sa babaeng ito sa apostolikong paraan at inihiling na matanggap niya ang bautismo ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus Kristo. Naway matanggap niya ito. Amen. Huwag mong pagalinlanganan ito. Ito'y sa iyo. Kita mo? Ito'y sa iyo. Ito ang tinapay ng mga anak. Nagkaroon ka ng munting kakatuwang pakiramdam nung sabihin ko, suliraning pambabae. Di nga ba? Dahil meron ka nga nun. Siya nga. Ngayon, sinasampalatayanan mo bang magiging maiginang lagay mo ngayon? Humayo ka na pinasasalamatan mismo ang Panginoon. Kumusta ka? Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Naniniwala ka ba na makakakain ka na gaya ng ginagawa mo noon matagal ng panahon na nakalipas? Bueno, humayo ka at sabihin, salamat sa iyo, Panginoon. Sinasampalatayanan ko ito, ang presensya ng Panginoon. Naniniwala ka ba na iyang suliranin sa likod ay lilisan sa iyo at iigin ang lagay mo? Bueno, humayo ka na sinasabi, salamat sa iyo, minamahal na Diyos, at ipagkakalobyan ng Diyos. Naniniwala ka ba na gagaling ka, na paigihin ng Panginoon ang lagay mo, at di ka na magkakaroon ng arthritis na magiging magaling ka na't malusog? Sinasampalatayanan mo ba? Humayo ka na pinasasalamatan siya. Sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ko ito ng buong puso ko at sinasampalatayanan ko ito. Ano ang sinasampalatayanan niyong lahat ukol dito? Ikaw rito, ipatong mo ang kamay mo sa babaeng yan na nakaupo sa tabi mo riyan. Sabihin mo sa kanya na ang varicose na mga ugat at arthritis ay lilisan na sa kanya kapag siya ay pagpalain ka ng Diyos. Nananampalataya ka ba na gagaling ka ngayon? Umuwi ka at maging ganoon. Pagpalain ka ng Diyos, humayo ka na sa daan mo at sabihin, salamat sa iyo, Panginoong Yesus. Kumusta ka? Nananampalataya ka ba na iyang suliraning pambabae lilisan sa iyo rin? At iigi ang lagay mo? Humayo ka at sabihin, salamat sa iyo, Panginoon. Kumusta ka? Naku. Alam ko ang pangalan mo. Dati akong, nung nagpapastor ako noon ng simbahang Baptist, Toten, kapatid na babaeng Delia Toten.
Nagdurusa ka ngayon dahil sa sakit sa likod. Magiging maayos na ang lahat ngayon. Naniniwala ka ba na pagagalingin ka niya? Naalala mo ba ang nangyari roon sa simbahan ng Milltown Baptist maraming mga taon na ang nakaraan? Siya'y nananatiling siya pa ring Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong babae. George Wright, nasaan ka? Naalala mo? Naku, kung papaanong nananampalataya ka ba na kung ipapatong ko lamang ang mga kamay ko sa iyo sa pahid na ito, nananampalataya ka ba na gagaling ka? Halika rito. Sa pangalan ni Jesus Kristo, naway gumaling siya. Amen. Manampalataya ka. Bueno, nananampalataya ka ba ng buong puso mo? Ngayon, grabe ngang ibinabalik noon ng matatandang mga alaala sa pagkakita ko sa ginang na yan. Hindi ko lang maisip yung pangalan niya, pa, pero ako, Taten, yun nga. Oh, siya nga. Anak niyang babae si Bertie. Tama nga. Huwag mong isipin na parang wala ako sa sarili. Ako'y medyo ano lang. Alam mo na, ito kasi medyo hindi ko ito maipaliwanag. Pero wala na ang sakit mo sa likod, ginang. Humayo ka't purihin ang Panginoon. At sabihin mo, salamat sa iyo, Panginoon. Nananampalataya ka ba na yung sakit mo sa puso'y magiging maigi na rin? Humayo ka lamang. Magbunyi at sabihin mo, salamat sa iyo, Panginoong Jesus, at sampalatayanan ito. Sige, manampalataya ka ngayon. Huwag magalinlangan. Halika rito, ginang. Nananampalataya ka ba ng buong puso mo? Maraming diferensya sa iyo. Meron kang sakit sa likod din. Nananampalataya ka ba na paigihin ng Diyos ang kalagayan mo? Sige, humayo ka mismo na nagbubunyi. Yan, siya nga ang nagbubunsod na makaramdam ka ng ganyan. Pasalamatan mo ang Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Kumusta, iho? Nananampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang pagkanerbiyos ng batang yan at paigihin ito? Sinasampalatayanan mo? Sige, kumusta, iho? Hayaan mong makamayan kita. Minamahal na Diyos, iyo pong iwaglit ang masamang bagay na yan sa munting batang lalaking ito, at nawa mamuhay siya at maging normal sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Sinasampalatayanan mo yan, hindi ba? Gagaling ka, huwag kang magalinlangan. Masyadong bata pa para magkaroon ng sakit sa puso. Nananampalataya ka ba na paigihin ng Diyos ang kalagayan mo? Humayo ka't sabihin, salamat sa iyo, Panginoon, sa pagpapagaling sa akin. Nananampalataya ka ba na pagagalingin ng Diyos ang sakit na yan sa tiyan at paigihin ng lagay mo? Humayo ka't magbunyi at sabihin, salamat sa iyo, Panginoon. He's still God, isn't he? The only thing you have to do is just believe. Siya'y Diyos pa rin, di ba? Ang tanging bagay na gagawin mo ay manampalataya. Hindi ba tama? Nananampalataya ka ba sa anak ng tao sa huling mga araw na ito? May kung anong bagay na nangyari rito, mga ilang minuto lang ang nakararaan. At hindi ko sinusubukan kong hanapin kung nasaan yon. Mayroon dito na may pananampalataya at nagpangyari ng kung anong bagay. O marahil dadako ako sa kanila sa susunod na linggo o kung kailan ko magagawa. Ikaw ba'y, hayon ito uli. Itinaas mo ang kamay mo. Nananampalataya ka ba na magagawa ng Diyos na pagalingin niyang sakit na yan sa puso at paigihin ka? Pagalingin ang anak mong babae na naroon kasama, sinasampalatayanan mo ba? Ginang Nep, sinasampalatayanan mo ba ng Diyos? Leon Nep, hindi kita kakilala, pero ikaw ngayon, may sakit ka sa puso at ang munting mong anak na babae may sakit sa bato. Nananampalataya ka ba na siya'y gagaling? Pinagagaling ka ng pananampalataya mo. Manampalataya ka ng buong puso mo. Ikaw dyan sa likuran sa may tubigan, nakatayo riyan na may sakit sa tiyan. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Sinasampalatayanan mo ba? Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siga't ipatong natin ang mga kamay natin sa isa't isa ngayon. Bulayin niyo ang oras na kinalalagyan natin. Bulayin niyo ang panahon. Bulayin niyo na nasa mismong presensya ni Jesus Kristo tayo, ang anak ng Diyos. Ipinangako niya na gagawin niya ito sa huling mga araw. May mga kamay akong nakapatong sa mga panyo na ito. Minamahal na Diyos, dalangin ko na iyong pagpalain ng mga panyo na ito para pagalingin ang katawan ng mga tao sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, habang nakapatong ang mga kamay niyo sa isa't isa, bawat isa sa inyo'y bahagi ng katawan ni Kristo. Ang siya ring Espiritu Santo na nangako na iahayag ang mga lihim ng mga puso't gawin ang mga bagay na ito. Siya'y nasa inyo. Kayo'y bahagi niya at siya'y bahagi niyo. Ngayon, sinabi niya ito. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na nananampalataya. Kayo yun. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Ngayon, huwag niyong ipanalangin ang sarili niyo. Ipanalangin niyo ang tao na pinapatungan niyo ng inyong mga kamay dahil nananalangin naman sila para sa inyo. Ngayon, manalangin tayo ng sama-sama
at naway walang tao na matirang nanghihina sa loob ng gusaling ito. Bakit pa tayo maghihintay, mga minamahal kong kapatid na lalaki, kapatid na babae? Heto na ito, ang Espiritu Santo, ang Diyos na narito mismo, ang mismong bagay na pinag-uusapan natin. Minamahal na Jesus, napagkikilala namin ang iyong presensya. Binuhay mo muli ang munting sanggol ng isang araw, matapos napatay na ito sa pamamagitan ng pananalangin may kalakip na pananampalataya. Minamahal na Diyos, marami rito ang di na namin madakuan, mabilis ang takbo ng oras, pero nakapatong ang mga kamay nila sa isa't isa. Sila yung mga mananampalataya. Nakaupo kami sa presensya ng Panginoong Yesus Kristo na ibinangon mula sa patay, ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Satanas, talunan ka na. Ginapi ka na ni Yesus Kristo. Nagbangon siya mula sa patay at nakatayo sa kalagitnaan namin ngayong gabi, na pinagtitibay ang mensaheng ito ng huling mga araw. Lumayas ka mula sa mga taong ito. Lubayan mo sila sa pangalan ni Yesus Kristo. Sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga dyablo, at ikaw ay pinalalayas sa pangalan ni Yesus Kristo. Layuan mo ang kongregasyong ito. Bawat isa sa inyo ngayon na tinanggap na ang inyong kagalingan, tumayo kayo. Bawat isa na tumanggap ng kagalingan, tumayo kayo. Itaas niyo mga kamay niyo ngayon at papurihan siya. Akin na ngayong tinatanggap ang aking kagalingan. Sabihin niyo yun sa Diyos. Akin na ngayong tinatanggap ang aking kagalingan. Ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, Kristo. Ako'y sumasampalataya na ngayon sa iyo. Tulungan mo ako sa aking kawalan ng pananampalataya. Amen. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away each stain. Hindi ba't iniibig niyo siya? Purihin natin siya kung ganoon. Ang lahat po, habang nakataas ang inyong mga kamay, bigyan siya ng papuri habang papalapit ang kapatid dito para pauwiin na tayo.